Mahigpit na niyakap niya si Bollet na matapos na ang kasal nito at ni Antonio. Congratulations, my friend, Anya. Nagbalik sa isipan niya kung paano sumamba ang loob niya kay Bollet nang malaban niyang nililigawan ito ni Dennis. Iniisip niyang inagawan siya nito ng pag-ibig at nabulag siya sa katwiran. I'm sorry for everything. Bulong pa niya rito. Tumigil ka nga, wala na yon. Tapos na, at matagal ko nang kinalimutan. Nalulungkot pa rin ako, Bollet. Naalaala ko pa rin si Dennis. Babalik naman siguro ko agad yon. Huwag kang mag-alaala. Pagbabalik niya, ako ang magtutuloy sa inyo. Napalakas ang kanyang iyak. Nakonsensya siyang lalo sa mga sinabi ni Bollet. Imagine, inaway-away pa niya ito noon, tapos willing pa pala maging tulay ito sa kanila ni Dennis. Pinagtitingin na tayo ng mga tao, Gaga. Tigilan mo na yung kakaiyak mo. Baka isipin nilang tomboy ka at ako ang iniiyakan mo, bulong ni Bollet sa kanya. Napahagik-gik silang dalawa. Nang lumingon siya, nakita niya. Nakatingin na nga sa kanila ang karamihan ng mga tao. Baka isipin nga ng mga ito na isa siyang T-Bird. Pards, congrats rin sa'yo. Si Antonio naman ang kanyang kinamayan. Ang laki talaga na ipinagbago ng dating si Tonet. Lalaking-lalaki na talaga ito at napakagwapo pa. Hindi niya masisisi si Bollet kung bakit napaibig ng husto sa lalaking ito. Kabilang rin sa mga abay sina Mika at Pia na tuwang-tuwa rin sa pagkakatuluyan niya na Antonio at Bollet. Isa sa mga bisitang bumati sa mga bagong kasal ay si Mrs. Salvacion Lorenzo, ina ni Dennis. Ipinababati ka ni Dennis sa akin, Bollet, at pinasasabi rin niya sa'yo, Antonio, napakamahalin mo raw si Bollet. Kumusta na ho ba si Dennis? Tanong ni Antonio. Nandun sa Australia, magpapagaling raw muna siya ng sakit sa puso. Kailan ho ba ang balik niya? Hindi niya nakatiis sa tanong. Naku, baka matatagalan pa Len. Gusto raw niya makalimutan ng husto si Bollet. Para kang wika na matandang babae. Ikumusta na lamang ho ninyo ako sa kanya, Mrs. Hindi mapigilan ang damdamin niyang bilin. Hayaan mo, Len. Makakarating ang pangungumusta mo sa kanya. May lungkot na humaplo sa kanyang puso. Kung nalalaman lang ni Dennis na hindi lang ito ang nasasaktan, siya man ay nasaktan ng labis, lalo pa nga. At nagawa pa nitong lumayo. Kung naririto lang si Dennis, baka binarkada niya ito ng husto. Kahit siya pa ang langit dumalo sa bahay nito para lang maaliw ang binata sa kasawi ang sinapit kay Bollet. Paano yan, Len? Mag-isa ka muna magbabantay sa tindahan natin? Papunta pa naman kaming Batangas si Bollet. Wala kaming pang Hong Kong kaya doon na lang muna kami mag-honeymoon sa private resort ang isa sa mga kaibigan ng pinsan ko sa Maynila. Wika ni Antonio. Okay lang. Magsasama na lamang muna ako ng mga kapatid ko para may katulong ako sa pagtitinda. Habang wala sina Antonio at Bollet, pwede kitang samahan doon sa pagtitinda. Presenta naman ni Mika, bago binalingan ng katabing si Ronald. Payag ka naman, hindi ba sweetheart? Walang problema sa akin. Tugon naman ito. Kaya naman pala, at wala na tayong problema. Pwede na siguro kami magpaalam sa inyong lahat. Masyadong mahaba pang lalakbayin namin itong misis ko, si Antonio ulit. Kagulat-gulat na pati ang boses nito ay lalaking-lalaki na rin. Sige, ingat kayo ha. Huwag mong pababayaan si Bollet, Tonet. Tonet ka na naman dyan. Si Tani Bollet sa kanya. Oo nga, kung kailan naman ayaw na ni Antonio na matawag na Tonet, isa ka pa ako nagkakamali. Mag-practice ka ng tawagin akong Antonio para sa pagbabalik ko ay hindi ka na magkakamali. Sure, Pards. Uwianin niyo ako ng balisong ha? At aanhin mo. Pampikot. Biro niya. Lingid sa lahat. Pang-ibabaw lamang ang kasiyahan niya ng mga oras na iyon. Na nag-iisa na siya. Uli niyang naisip ang naging kasawian kay Dennis. Bakit kasi? Hindi man lang napuna ni Dennis na mahal niya ito. Walang patid na naman ang naging pag-iyak niya. Nakadama siya ng lungkot na magbukas ang tindahan ng araw na iyon. Nakakalungkot isipin na siya lamang tatao sa tindahan ngayong araw na iyon. Gayong dati, ay apat sila magkakasama rito. Para tuloy siyang naninibago.
Namimiss niya ang pagigiraan niya na Bolet at Tonet na ngayon ay naging Antonio na. Talagang walang imposible sa Panginoon. Akalain mo, maging isang tunay na lalaki nga si Tonet. Pero nakakalungkot ring isipin na muntik na masira ang kanilang pagkakaibigan ni na Bolet dahil sa kanya. Pinagsilosan niya ito ng ligawan ni Dennis. Kung tutuusin, ay wala namang kasalanan ng kanyang kaibigan. Kaya lang, ay sobrang panibugo ang kanyang naramdaman nang ito ang ligawan ni Dennis. Sa halip na siya, ging siya ang unang nakakilala ng binata. Mas lalong nakakalungkot na isipin na matapos mabasta ni Bolet si Dennis, ay baliwala pa rin siya sa lalaking iyon. Lumipad ito ng Australia para makalimot. Napakapalad naman ni Bolet na nagkaroon ng 2 admirers. Sana nga isinaalag niya si Bolet at marahil si Dennis ang pipili niya kesa kay Antonio. Ang kaso nga ay hindi siya si Bolet. Kung naging si Bolet siya, baka sila ni Dennis ang ikinasal. Naisip niya, ganito pala ang umibig. Kahit na masakit, hindi basta-basta mawawala ang damdamin para sa lalaking iniibig. Kahit walang katugan ng pag-ibig na iyon, patuloy pa rin ang puso niya na umiibig sa lalaki. Kasalukuyan siyang dinadagsa ng mga mamimili nang dumating si Mika na personal na inihatid ni Ronald. Anong oras na kita susundin, sweetheart? Tanong nito. Mga 7 na ng gabi. Dito na ako magla-lunch para may kasabay si Len. Sige, bye. Ani Ronald. Sabay halik sa pisngin ni Mika. Nakakainggit ang mga kaibigan niya. May tagahalik na sa pisngi. May nagpapaalam na sa mga ito. Samantalang siya, nihalik ni Judas ay wala pang natitikman. Alam mo, Len, nakakatuwa. Ang naging kapalaran naming mga married na, and I'm sure, papalarin ka rin sa pag-aasawa. Sana nga, swertehin rin akong katulad din yun ni Pia at ni Bolet. Pero bilib talaga ako kay Tonet at Bolet. Akalain mo, sila pala magkakatuluyan. Naprovoke lang ang pagkalalaki ni Antonio pag idiin niya. Mula nang kunin siyang best man ni Ronald ang ikasal kayo, hindi na siya nakabalik sa dati niyang katauhan. Nakahiyaan na. Ano ba siya talaga? Lalaki siyan talaga, Mika. Acquired lang pala ang pagiging ganyan niya. Nahawa lang ng isang kalaro niya noong elementary. Kaya pala sa lahat ng bading, siya ang hindi nalalaki. Dahil nga, hindi siya tunay na bading. Parang nakasanayan na lamang niyang umasta ng ganoon, pero hindi naman siya namumuhay bilang isa sa kanila. Alam mo, Len, masarap ang may asawa. Napakasarap ng feeling. Talaga? Oo, kasi ang sarap isipin yung may nag-aalala sa'yo sa bawat minuto ng buhay mo. Hindi ka lang kumain sa oras. Nag-aalala na baka magkasakit ka. Hindi ka lang makatulog sa gabi. Dinadamayan ka na. Naiinggit naman ako sa inyo. Kaya lang, kailan kaya ako magkagaya sa inyo? Walang makakasagot niyan, kundi ang nasa itaas. Wala naman nakakaalam kung sino ang itinakda sa atin Kusa na lang darating. Hindi pwedeng pilitin Halimbawa, ginusto ko ang isang lalaki na siya na. Hindi pwede, no? Hindi talaga pwede. Unless na itinakda talaga para sa ang lalaking pinapangarap mong makaisang palad. Sana kayo nagugustuhan ko. Ay siya na itinakda sa akin ng Diyos. Bakit? Meron na ba? Meron na, kaya lang malabo. Bakit malabo? Basta. Sino ba yan? Hindi mo kilala. Okay. Kung hindi mo feel sabihin sa akin kung sino yan ay okay lang. Pero ipag-pray mo. May mga bagay na gusto natin ang nakukuha sa dasal. Basta, ayos ang ating motibo. Napatingin siya ng seryoso kay Mika. Siguro nga yan ang gagawin ko. Makalipas ang 2 buwang pag-honeymoon, nagbalik na ng Baguio sina Bolet at Antonio. May pasulubong ang balisong na 29 ang dalawa sa kanya. Mahirap na. Baka magtampo ka ulit sa akin Wika ni Bolet. Nakurot niya ang kaibigan. Hindi naman nangyayari yun, no? Masaya sila nagkikwentuhan ni Bolet habang si Antonio naman ang punong abala sa pagtitinda. Natutuwa siyang isipin na napakabait ng husband nito kay Bolet dahil hindi sila inabala nito sa pag-uusap. Siyempre, ladies talk ang topic nila. About sa nagdaang honeymoon ng dalawa. Kapag napapahagikik sila, ay napapalingon sa kanila si Antonio. Bolet,
Baka akong pinag-uusapan ninyo ha? Malambing nitong wika sa asawa. Hindi ikaw mahal, ako. At napatawa naman silang ulit. Nagbalik sa balisong ang kanilang usapan. Kaya yang si Dennis, kapag nagbalik na ng Pilipinas, siya ang unang mong gamitan niyan. Biro nito. Sinabi mo pa, Bolet, ang problema ay kung kailan babalik. Malay mo. E paano kung sa pagbabalik niya, may kasama ng asawa at anak? Patay. Wa-epek na si Balisong. Itapon mo na lang. Nagtawa na naman silang dalawa. Pero naglalaro ang isang takot sa kanyang isipan. Paano nga? Kung ganun nga ang mangyari. 2 years later. Happy birthday, Abby! Happy birthday! Happy birthday, Abby! Malakas nilang bati patungkol sa first birthday ng first baby ni na Antonio at Bolet. Blow the candles, Abby! Sigaw ni Bolet. Karga niya si Abby. Pero sa halip na mag-blow, ay umiyak ito. Natakot sa kandila. Buti pa, si Ninang Len na lang ang mag-blow. Wika ni Antonio. Larawan ng sa maligayang ama at asawa ito. Bisita rin sa okasyon ang 1.5 years old na baby na Mika at Ronald. Sayang, at kasalukuyang nasa US trip naman. Sina Pia at Jack, kung kaya hindi nila kapiling ito, at ang 2 years old nitong anak na si Jackie. Sa bahay nga ni na Pia, idinawas ang birthday ni Abby. Pagmula na magtungo ang pamilya nito sa Amerika, ay sina Antonio at Bolet na ang pinatao na mag-asawa sa bahay nito. Nagsisimula na rin ang kainan nang huminto ang kotse ni Mrs. Lorenzo sa tapat ng bahay na Antonio at Bolet. Ayan na si Mrs. Lorenzo. Narinig ang wika ni Bolet na nagpabalik sa kanyang atensyon sa kasalukuyan. Humahango sa pumasok si Mrs. Lorenzo sa gate, pero larawan ng pagmamadali. Naku, Bolet, Antonio, hindi ako pwedeng magtagal. Paluwas kami na Manila ngayon din. Pagbabalita nito. Bakit po? Tanong ni Antonio. Si Dennis, biglang-biglang tumawag, nagpapasundo, dahil parating na siya bukas galing sa Australia. Ho? Gulat na gulat niyang react. Kumakabog ang kanyang dibdib na napatingin siya kina Bolet. Bakit ito biglaan yata? Si Bolet. Ewan ko ba sa batang iyon? Gusto raw akong sorpresahin. Isipin mo ba naman kagabi lang ay tumawag ng pasakay na sila ng eroplano? Kaya hindi talaga kami pwede magtagal. Sila? Ulit niya sa isipan. May kasama si Dennis sa kanyang pagbabalik? Eh sige po, pakisabi na lang po kay Dennis na welcome, wika na Antonio. Makakarating, mali ninyo, baka dalawin pa kayo noon dito. Sa naririnig na usapan ay siya pinaka-apektado. At nung babalik na pala ang tanging lalaking idinambanan niya sa kanyang puso. Hindi niya malaman kung anong iisipin at mararamdaman ng mga sandaling iyon. Pero ang hindi maikakaila, tila serkero sumisir ko ang kanyang puso. Parang na itong kabayong mola na panay ang sipa at tila gustong lumabas sa kanyang dibdib. Ganito pa rin ba ang epekto sa akin ni Dennis after 2 years? Hoy, natulala ka na diyan, si Connie Bolet. Nabigla ako, sobra. Talaga? In love ka pa rin sa kanya? Oo, Bolet, walang nagbago. Excited pa rin ako makita siya. E paano kung hindi na siya binata? Ayaw kong isipin iyan, Bolet. Baka maiyak ako. Huwag ka masyadong umasa. Baka masaktan ka lang lalo. Sa totoo lang, hinahaplos na nga siya ng takot. Sa pagkakwento ni Mrs. Lorenzo, hindi nag-iisa si Dennis sa pagbabalik nito. Sino kaya ang kanyang kasama? Naguguluhan niyang tanong. Mag-iisang linggo na ang nakakaraan. Magmula nang mapabilitang darating na si Dennis. Magmula noon, ay hindi pa nagpapakita sa kanila si Mrs. Lorenzo. Hindi pa ba sumisipot si Mrs. Lorenzo ano? Wala sa loob niyang tanong kay Bolet. Baka busy. Hindi ba tumating ang anak niya si Dennis? Alam mo naman mga balikbayan, pagtungtong ng Pilipinas ang gusto ay makapagpahinga at magdalo ang mga kamag-anak. Oo nga, baka nagdadalaw pa sa mga kamag-anak. Bakit pa naiinip ka? Gusto mo na siyang makita ano? Ipokrita ako kapag sinabi kong hindi. Ano na nga kanyang itsura niya ngayon? Baka naman umalembong ka pa kay Dennis kapag nakita mo. Sabad na Antonio. Nagselos naman kaagad ito. Kung ginusto ko siya, hindi na sana ako nagpakasal sa'yo. Kayo lang po ang mahal ko, no? Wala nang iba. Paano kung may kataroon ng kwintas at hikaw ang ibibigay niyang singsing sa'yo?
at puro diamonds ang nakadekorasyon. Baka bumigay ka. Ang sama mo, Antonio. Anong palagay mo sa akin? Mukhang alahas? Napikon si Bolette. Uy, nagalit ang Ale. Nagbibiro lang naman ako eh. Niyapos si Antonio si Bolette si Baywang. Alam ko namang mahal na mahal mo ako eh. At pinupog nito ang halikang asawa. Nangiinggit pa kayo. Pag-asawa ka na rin kasi, Len. Huwag mo nang hintayin si Dennis. Ang dami naman dyan. Si Piolo. Hindi mo kasi sagutin. Apelido pa lang noon. Hindi napapasa sa akin eh. Piolo Pondido. Ang sama ng tunog ng pangalan. Papayag ba kayo maging Len Pondido ang pangalan ko? Have mercy naman, no? Puro mercy na nga kami sa'yo. Kaya pinagkutulakan ka na namin mag-asawa. Huwag kayong mainip. Darating tayo dyan. Hus, si Dennis pa rin ang ino-obsessed mo ano? Correct ka dyan, Bolette. Makahulog ang wika niya. Kinahapunan, nasurpresa silang lahat nang dumating ang driver ni Mrs. Lorenzo at may dala-dalang invitation para sa welcome party ni Dennis. Nagtitibok na naman ng walang tigil ang kanyang puso. Ano, pupunta ba tayo o hindi? Tanong ni Bolette sa kanya. Pumunta tayo, Bolette. Payag ka ba, mahal? Baling nito kay Antonio. Bakit ang hindi? Naging kaibigan na rin naman natin si Dennis. Tensyonada siya ng araw na iyon para siyang isang debutant na kinakabahan sa pagharap sa madla. Makalipas ang 2 taon, makakaharap na niyang muli ang lalaki nagpatibok ng kanyang puso. Lihim niyang asam na sana sa pagkakataong ito ay mapansin na siya ni Dennis. Kasama niya sina Antonio at Bolette. Sport naman si Antonio na dumalo lalo pa. Wala naman naging lamat ang kanilang maikling pagsasama. Lalo namang walang kakabakaba si Bolette. Kahit na nga ito ang dahilan kung bakit lumayo si Dennis at ang migrate ng 2 taon sa Australia. Katwiran nito, naging matapat siya kay Dennis kung kaya wala itong dapat ay kahiya. Makaharap man ang dating maliligaw. Isa pa, kasama nito ang buong pamilya. Pati si Abby bit-bit na mag-asawa. Tanging siya ang gulong-gulo. Tanging siya ang hindi mapakali. At very concerned sa kanyang looks at damit na isusuot. Puno ng tawa ang bulwagan na ni Mrs. Lorenzo nang sila ay dumating. Kinakabahan siya ng batuloy na sila ni Mrs. Lorenzo. Agad na naghanap ang kanyang mga mata upang masilayin na si Dennis. Subalit hindi pa niya ito makita. Maya-maya may bumaba, buhat sa hagdan. Napakong lahat ng mga mata roon na makilala si Dennis. Makisig na makisig pa rin ito sa kanyang paningin. Tingin nga niya ay lalo pa itong gumwapo. Kaya lang napalis ang kanyang mga ngiti na makita. Nakasama nito sa pagbaba ng hagdan ang isang mistisahing babae na naka-abrosyete sa braso nito. Sinalubong ng mga kakilala si Dennis. Gusto niya makigulo sa mga nagsisilapit rito at yakapin ito na mahigpit. Pero para siyang itinulos sa kinatatayuan, sanhin ang samot-saring damdamin. Walang kakurap-kurap ang mga mata niya sa pagmamasid kina Dennis at sa kasama nitong babae. Hanggang sa mapako ang mga mata nito, saka naroroonan nila ni Bolette at wari ay nakilala ito. Maluwang nangiti ang sumilay sa mga labi nito na makita si Bolette at Antonio. Kasama ang babae ay lumapit ito, saka naroroonan nila. I'm glad to see you again, Bolette. Kumusta? Yan na ba ang anak ninyo ni Antonio? Usisa nito patungkol kay Abby na karga ni Bolette. Oo, Dennis. Ikaw kumusta? Here, nakakita ng kapalit mo. Prangkang wika nito at iniharap sa kanila ang babae. This is Vanji. Vanji, mga kaibigan ko. Si Antonio at ang asawa niyang si Bolette. Wari hindi malamang siya napuna ni Dennis, gayong nasa likuran lang siya ni Bolette. Si Len, kasama namin siya Dennis. Tawag pansin ni Bolette. No lang siya napansin ni Dennis. Napatingin ito sa kanya bago napangiti ng maluwang. Ikaw na ba yan, Len? Ang laki na pinagbago mo ah. Gumanda ka yata. Ngiti lang ang kanyang naisagot. Paano ba siya makakapagsalita gayong tila tinatambol ang kanyang dibdib sa matinding kaba? Ngayong makaharap niya ulit si Dennis. After 2 years, ang lalaking itinatangi at walang nabago sa kanyang nararamdaman para dito. Pakiramdam nga niya ay nadagdagan pa ang pag-ibig na iniuukol niya para rito noon. Lamang, mukhang wala pa rin siyang pagkakataon na mapansin ito. Siya nga pala, Len. Meet my girlfriend, si Vanji. Hi! Nakaangat ang kilay na wika ni Vanji.
Matapos iyon, ay parang nanunuring pinasadahan si nito ng tingin mula paa hanggang ulo. Sandali lang ha, enjoy your meals at haharapin pa namin ng ibang mga bisita. Pagkuway paalam ni Dennis. Sinundan niya ng tingin si Dennis kahit na saan ito magpunta. Talagang feel na feel pa rin niya ang malaking pag-ibig niya para sa lalaki. Kaya lang, habang nakikita niya si Vanjie ay naisip niyang nakatakda na naman ba siya masaktang muli. Sinukos siya ni Violet. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Pords. Girlfriend pa lang, hindi pa asawa. Malaki pa ang pag-asa mo. Bulong nito sa kanya. Oo nga, pagbibigay lakas loob niya sa sarili. Nakauwi na ang karamihan mga bisita. Nang lapitan sila ulit ni Dennis at nakaiupo sa kanilang table. Natuwa sila hindi nito kasama si Vanjie. Walang kakurap-kurap ang pagkakatingin niya sa mukha nito. Talagang napakakisid pa rin ito. I'm happy to be back again sa lupang sinilangan ko at makita ko kayong muli. Masaya rin kaming makita kang muli. For keeps ka ba narito? Tanong ni Antonio. Oo pare. Gusto kong ayusin ang buhay ko and settle her for good. Taga-Australia rin ba si Vanjie? No. Naging kapenpal ko siya habang naroroon ako. Naging magnobyo kami sa panulat at sinalubong niya ako sa airport. So, plano mo na rin ba mag-asawa? Pinag-iisipan ko pa. Marami pa akong aayusin. Unang-una na, ang pagbabalik ko sa pagtuturo sa University of Baguio. Walang kakibu-kibu si Len. Kumusta ka na? May asawa ka na rin ba? Wala pa. Bakit? Ibig mong sabihin, napag-iwanan ka na nitong mga kaibigan mo? Nako Dennis, na-in love na yan, kaya lang, na-in despair. Sa body Violet. Napaangat siya sa upuan. Baka mapalaot si Violet at baka babanggit kung kanino siya na-in despair. Prangka kasi ang kaibigan niyang ito. Walang tinatago sa nararamdaman. Really? Saan matatagpuan ang lalaking iyon, Len? Samahan mo ako at bubugbugin ko na lang. Biro nito. Hindi mo kayang bugbugin, Dennis. Maniwala ka. Bakit naman? Malaking tao ba at kayang-kaya ako? Wala kasi siya rito. Nasa ibang bansa rin. Agaw niya ng mapo ng bubuka na naman ang bibig ni Violet. Baka kasi tuloy ang madulas ang bibig ng kanyang kaibigan at naibuko siya ng hindi oras. Ganoon ba? Nakangiting react nito habang nakatingin sa kanya. Pero in fairness, gumanda ka talaga, Len. Talaga naman maganda yan eh. At tatanga lang ang mga lalaking hindi nakapansin sa kanya para ligawan. Saad ni Violet. Sayang, may girlfriend ako. Pwede namang palitan ng girlfriend. Si Violet ulit. Violet, tawag pansin niya. Natutop ni Violet ang bibig. Ay sorry Dennis, naging matabil na naman ako. Okay lang, yan nga nagustuhan ko sa iyo noon eh. Masyado kang prangka. Walang keme sa nararamdaman. Totoo ka Dennis, alam mo ba, ang untold story ng aming love affair. Pinagtapatan ako ng babaeng iyan noong mga panahon. Nagkakaroon ako ng battle kung itutuloy ko pa ba ang pagiging bakla ko o tuloy na ako magpapakalalaki. At alam mo ba ang bilin sa akin? Huwag na huwag ko ikakalat kahit kanino. Talaga? Baligtad ha? Siya pa ang nagtapat. Tawanan sila ng malakas. Kaya nga tinuturuan ko itong si Len. Sabi ko nga, kung may nararamdaman para sa isang lalaki, ipagtapat niya. Kasi maaaring hindi siya pansin ng lalaki sa una. Pero kapag napagtapatan na niya, biglang mapupuna na siya ng guy. Wika ni Violet. Exactly. Ganun nga nangyari sa akin, Dennis. Talagang inobserbahan ko mabuti si Violet at doon ko lang napuna na marami pala siyang magagandang mga katangian. At ang ligawan na siya, nagselos na ako. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ko ipaparamdam. Ganoon pala yun? Amazed na wika ni Dennis. Sa malsitude na nakabawi nito sa pagiging broken-hearted. Take it from them, Len, malay mo. Maging effective rin sa'yo ang ginawa ni Violet. Baling nito sa kanya. Ngamitin siya kay Dennis. Iniisip ko na rin yan, Dennis. Hayaan mo, one of these days. Pagkatapatan ko ng pag-ibig ang lalaking nagugustuhan ko. Seryoso niyang wika. Ako na lang kaya pagtapatan mo. Gusto ko ma-experience kung ano ang feelings. Wika pa nito. Mangyayari rin yan. Wait ka lang. Pagbibiro niya. Nagkatinginan sila ni Violet.
Kinindatan siya nito. Kahit na gusto niya malungkot sa katotohanan na may girlfriend na si Dennis, para nabuhayan siya ng loob sa narinig na ipinagtapat ni Antonio. Ngayon lang niya narinig buhat rito ang detalye ng nararamdaman nito sa ginawang pagkatapat ni Bolette rito noon. You gave me an idea, Antonio. Bakit nga ba hindi? Gagawa ako ng paraan para magkalapit tayo at saka ko gagawin ang ginawa ni Bolette. Dumating sa kanilang tindahan si Dennis ng araw na iyon kasama si Vanjie. Interesado rin si Vanjie sa ukay-ukay at gusto mag-venture doon. Kailangan sa negosyong ito ay matyaga ka at hindi ka class sa Vanjie kasi karamihan mga customers rito ay yung mga kakunti lang ang pera. Sanay naman ako humarap kahit ang kaninong tao. Nakatas ang kilay ng sagot ito. Yung pagkataas-taas ito ng kilay ang hindi niya gusto para may tinatagong kamalditahan ng babaeng ito. Ewan ba niya, mabigat ang kanyang dugo sa babae sa una pa lamang nilang pagkikita. At saka ang layo ng personalidad nito kay Bolette. Si Bolette kahit sabihin mong prank at walang keme, hindi naman mukhang bastusin na kagaya nito. Kung maramit naman ang Vanjie na ito, kulang na lang ay maghubad. Nagtataka naman siya kay Dennis kung ano ang nakita sa babae. Ang sabi ng mama mo, may nakita raw siyang for sale na nakapwesto rito noong isang linggo. Balak yata niyang bilhin para magkaroon na rin kami ng sariling pwesto. At willing naman si Vanjie na siya mamamahala. Actually, may bayar na yata ang pwestong iyon pero hindi pa nakakapagbayad. Bakit hindi mo subukang kausapin at baka kung may pera ka na at magbayad ka na ay sa ima ibigay? Oo nga ano, sino bang kakausapin? Samahan mo kaya sila Dennis, Len? Ha? Bigla siyang nalito. Oo nga Len, total, malapit sa iyo may aring iyon. Okay lang sana kung sila lang ni Dennis, pero kasama ang girlfriend ito, parang hindi niya feel. Pero kahiyaan na, paano pa si tatanggi? Sige, kung gusto ni Dennis. Okay lang sa'yo, Len? Nag-isip pa siya bago sumagot. Naalaala ang kanyang plano ng pakikipagmabutihan rito. Ito na ang pagkakataon niya na simulan ang kanyang plano. Buong tamis siyang ngumiti kay Dennis. Basta't ikaw, Dennis, pwedeng-pwede. Talaga? Ang lakas ko pa rin sa'yo ah. Ako lang naman ang hindi malakas sa'yo eh. Uy, nagsumbatan pa sila. Panunokso ni Bolette. Napansin niya sumimangot si Vanjie. Let's go, Dennis. Baka makalis ang may-ari ng pwestong iyon at hindi natin abutan. Mga 20 minutes drive ang kinaroroonan ng bahay ng taong kanilang pupuntahan. Sa lugod siya napaupo at ito na nasaksihan kung gaano kasweet ang dalawa. Hindi, si Vanjie lang pala ang papasweet kay Dennis. May sula itong sawa na nakapulupot sa lalaki. Bukod sa nakayapos sa baywang nito, ay nakahilig pa sa balikat. Paano pa ba naman makapag-drive ng maayos si Dennis kapag ganito ang katabi? Kiss mo naman ako, paglalambing ng babae. Hindi na nahiya sa kanya, harap-harapang nilalandi si Dennis. Nakakahiya kay Len, makikita tayo. Narinig yung wika ni Dennis. Bakit ka mahihiya? Magnobyo naman tayo. At nagpaplano na magpakasal. Magpapakasal na kayo? Bigla niyang sabad. Nilingon siya ni Vanjie. Oo, bakit gulat na gulat ka? Bunsol nito. Wala, kasi nabigla ako. Akala ko kasi, wala pa kayong plano magpakasal. Hindi pa namin napapag-usapan ng formal, Len, pero napaplano na. Talaga? Hindi pa kayo nag-uusap? Pananiyak niya. Parang tuwang-tuwa siya sa sinabi ni Dennis. Pero sweetheart, sabi mo this year na tayo papakasal ha? Bakit ba nagmamadali ka? Wala pa namang nangyayari sa atin ah. Napapatawang wika ni Dennis. Natuwa naman siya sa narinig. Ano kaya kung unahan niya si Vanjie? Akitin niya si Dennis. Pumayag siya magpagalaw rito para magkaroon ng dahilan at pikutin ito. Nalaala niya ang balisong na 29 na pinabili niya kina Antonio at Bolette na mag-honeymoon ng mga ito sa Batangas. Ilabas na kaya nito sa taguan at gamitin niya kay Dennis. Total, dito naman talaga nito iniuukol. Napapatawa siya sa mga naiisip na kabalbalan. Pero if force comes to force, plano talaga niyang gawin ng lahat para lang mapasa kanya lalaking ito. At bakit nga ba hindi? Kung kailangan niyang gawin at gamitin ang kanyang balisong. Pero sa huli na iyon, kapag naikondisyon na niya ang kanyang sarili at naisip ang mga hakbang na gagawin,
kung paano maaago si Dennis kay Vanji. Kung sa figura at mukha lang naman, malaki ang laban niya sa babaeng ito. Kung makikipagsabayan siya ng pagkapasexy rito, tiyak na may laban na rin siya. Para mo na sa tabi, Dennis. Sa tapat ng blue gate na iyan. Naunang umibi si Dennis at ipinagbukas ang pinto si Vanji. Hindi siya kaagad bumaba. Hinihintay na yung pagbukas rin siya ng pinto ng kotse ni Dennis at saka siya umibis. Hinawakan pa siya nito. Thank you, Dennis. Kumapit siya sa bisig ng binata. Nag-doorbell siya at maya-maya lang, lumabas ang isang may edad na babae. Abasilan pala, tuloy iha. Pinapasok sila ng matanda hanggang sa salas. Dinulutan pa ng merienda. Ano bang sadya mo, Len? May gusto pang bumili ng tindahan ninyo, Manang Liza. Nako, may kausap na ako ron eh. Paano ba yan? Manang Liza, hindi ba? Nung isang linggo pa na nga ako ang buyer ninyo na magbabayad pero hanggang ngayon ay hindi pa naman dumarating. Oo nga, pananghingi ng extension. Wala ba naman pong palang kausap ang taong iyan, Manang Liza? Paano kung biglang umatras iyan, samantalang itong kasama ko ay willing na magbayad? Oo nga ano, kung ako sa inyo, ibenta na ninyo ang inyong pwesto dito sa mga kasama ko, nakakasiguro pa kayo. Napapayag niya si Manang Liza. Maraming salamat sa iyo, Len. Malaking utang na loob namin sa iyo na nagkaroon kami ng tindahan rito sa tabi ninyo. Tuwang-tuwang wika ni Dennis habang pauwi na sila galing kina Manang Liza. Nang oras ding iyon ay nag-issue ng cheque si Dennis para kabayaran sa nasabing tindahan. Okay lang iyon, Dennis. Matagal na naming suki ang mami mo. Siyempre, tulungan lang tayo. Bihong matutuwa iyon. At natutuwa rin itong sweetheart ko. Baling nito kay Vanji. Siyempre, may pagkakalibangan na ako kapag nakasala tayo. Hindi isang libangan lang ang pagtitinda, Vanji. Isa itong pangkabuhayan. Kailangan may puso ka rito para umunlad ka. Kung libangan lang ang hangad mo, dapat huwag ka na magtinda. Manood ka na lang ng sine o kaya mamasyal ka. Nilingon siya ni Vanji. Bakit ba? Nakikialam ka sa desisyon namin ng sweetheart ko. Nagpapayo lang si Len, Vanji. Huwag mo siyang awayin. Ayoko kasi ng pakialamera. Ayoko nang nakikialaman ako. Hindi pwede yan kay mama. Tiyak na pakikialaman ka niyan. May hangganan ng pagpayag ko sa pakikialam sa akin. Tumahimik na siya. Ayaw na niyang kausapin ang Vanji na ito. Bukod sa walang modo, walang utak pa pala. Masyado nagdudunong-dunungan. Ngayon wala naman palang malasakit sa negosyo. Kapuna-puna ang pananahimik ni Dennis. Ano ang paglalambing ng lalaki, ay hindi na ito masyado nagre-react. Pabor sa akin, ang ginagawa mong pagpapapangit ang image mo, Vanji. Sasang-ayon sa mga plano ko ang lahat. Kapag naging bad trip ka na kay Mrs. Lorenzo, at sisiguraduhin kong mababad trip talaga siya sa'yo. Aba, kawawa naman pala si Dennis, kung ang Vanji na mapapangasawa. Sobrang sipag na mag-ina sa pagtatrabaho. Pagkatapos, ay libangan lang para sa kanya ito. React ni Paulette ang ikwento niya rito ang mga sinabi ni Vanji. Hindi nga siya nakakatuwa eh. Kung makapulupot kay Dennis, parang gustong gulunin ng buhay. Ay nako, isumbong mo yan ay Mrs. Lorenzo. Ano siya sinuswerte? Magbubuhay rin na lang siya kapag napangasawa siya ni Dennis. Actually, decided nga akong ipaglaban ng pag-ibig ko kay Dennis Paulette. At gusto ko magsimula sa basic. Dapat lang, gumaya ka sa akin. Huwag ka mahiyang express ang talagang nararamdaman mo. Yan nga ang talagang plano ko. At isa pang bala ko, demolition job dyan kay Vanji. Kung maganda lang impression ko dyan, okay lang sana eh. Pero sa tingin ko, hindi siya mapapagkatiwalaan. Parang di sila bagay ni Dennis. Tama ka. Alam mo kung kanino siya bagay? Sa akin, kanino pa? Maagap niya yung sagot. Nag-i-percent sila ni Paulette. May utang na loob sa kanya si Dennis. Isang magandang simula iyon para sa kanyang plano. Bahala na. Do or die na siya na ipaglaban ng pag-ibig niya kay Dennis. Kaysa naman mawala sa kanya ang lalaki nang walang kalaban-laban. Ang unang hakbang niyang gagawin at katulong si Paulette ay mapalapit na lalo kay Mrs. Lorenzo at magsagawa ng demolition job para kay Vanji. Hayan, mukhang tindahan na po itong pwesto ninyo, ma'am.
Wika nila kay Mrs. Lorenzo. Sila ni Violet ang tumulong sa pag-aayos nito at sila na rin nagpresenta mag-aayos ng mga paninda. Buti na lang at may 2 angels tayong kilala, Mama. Hindi lang yan ang plano namin utulong sa inyo, Ma'am. Napagkasunduan namin ni Violet at direkta na kayo sa aming supplier para lalong lumaki ang kita ninyo. Ano? At paano kayo? Liliit ang inyong kita. Okay lang po yun, Ma'am. Malakas naman kami sa retail at hindi kami maapektuhan kung mawala man kayo sa amin. Saludo na ako sa inyo, sa bait ninyong 2. Tiyak na matutuwa nito si Dennis. Pero may dapat kayong malaman, Ma'am. Wika ni Violet. Ano yun, Violet? Si Len po ang lahat may pakana niyan. Gusto po niya ma-please kayo at si Dennis. Talaga? Naku, maraming salamat, Len. Makakarating kay Dennis ang lahat ng ito. Maagang maaga kinabukasan ay dumaan si Dennis ang tindahan nila at nagdala ng isang basket ng prutas at ibinigay sa kanilang 2 ni Violet. Thank you very much sa inyong 2. I think I owe you a blowout. Pwede ba kayo mamaya? Dinner tayo sa labas. Kasama si Vanji. Tanong niya. No, tayo lang 3. For all time's sake. Sige, payag ako. Si Violet. Pero, kinurot siya ni Violet. Oo na, Dennis. Anong oras mo kami dadaanan? Mga 7 in the evening. Bakit ka nakipag-commit roon? Si Tanya kay Violet na makaalis si Dennis. Ano masama roon? Nakikaayon mga iyon sa plano natin. Gaga ka ba? Buti kong pumayag si Antonio. Gusto mo bang mag-away kayo? Hindi ka nag-iisip. Alam mo naman, dati mo siyang suitor. Tapos, sasama ka mag-dinner. At sino naman na may sabi sa'yo na sasama ko sa inyo, no? Ang ibig mong sabihin, oo, no. Magkakataon mo nang masolo si Dennis. My goodness, hindi ko naisip yun Tuwang-tuwa na yung sabi. Bigla na yung nayakap si Violet sa tindi ng tuwa. Ang bait-bait talaga ng kaibigan ko. Ang galing-galing pa. Nang bola ka pa dyan. Hindi ako makakasama, Dennis. Masama kasi ang pakiramdam ni Antonio Wala mag-aalaga kay Abby. Dahilan ni Violet nang sunduin sila ni Dennis ng gabing iyon. Paano yan? Si Len, willing naman siyang sumama sa'yo mag-isa para hindi naman masayang ang pagod mo. Okay lang ba sa Len? Tayong 2 lang. Walang problema. Sige, shoot. Paano, Violet? Aalis na kami ni Len. Ingatan mo ang kaibigan ko, ha? Tanga rin niyang kagaya ko. Kung kaharap lang niya si Violet ay pupugi niya ito ng halik sa tindi ng tuwang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Imagine, kasama niya ngayon si Dennis. Solo lamang sila nakakain sa restaurant na iyon na pinagdalhan sa kanya. Ang tagal ko na rin hindi nakapunta rito sa restaurant na to. Dito kami unang nag-date ni Violet noon. Talaga? Na-miss ko masarap na steak dito. Ano nga palang gusto mong kainin? Tanong nito sa kanya nang lapitan na sila ng isang waiter. Bahala ka na. Yung masarap sa'yo, yun na rin ang sakin. Nagbigay ng order si Dennis sa waiter at ang makaalis iyon ay ngumiti ito sa kanya. Maraming salamat nga pala sa'yo sa suportang ibinigay ninyo kay Mama. Tuwang-tuwa siya sa pagtulong ninyo na ginawa. Wala yun. Kumusta ka na? Ano bang kinukumusta mo sa akin? Love life mo? Talaga bang wala ka pang nobyo? Umiling siya. Ang tatanga naman ng mga lalaki dito. Oo nga, sakay niya. At isa ka na roon. Reaksyon niya sa isipan. Hayaan mo. Marami akong mga kasamang professor na hanggang ngayon ay mga bachelors pa. Ipipili kita ng the best at irereto ko sa'yo. Hoy, hindi pa naman ako desperado, no? Hindi naman sa ganun Nangihinayang lang ako na hindi napapansin ng mga lalaki ang isang katulad mo. Bakit ikaw, Dennis? Napansin mo ba ako? Oo naman. Nakangiting wika nito. Gumanda ka talaga ngayon. Honest. Pilit na napangiti siya. Hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Si Vanji, buti pumayag siyang hindi kasama sa lakad mong ito. Hindi ko sinabi ang totoo. Tiyak na magagalit iyon at hindi ako papayagan. Love mo ba siyang talaga? Siguro, kasi nang makita ko siya, may naramdaman naman akong tibok sa puso ko. Paano kung may magtapat sa'yo? Kagaya ng ginawa ni Violet kay Antonio. Sino naman ang magtatapat sa akin? Halimbawa ako.
At ano naman ipagtatapat mo sa akin? Ano? Ano? Ha, wala. Ano bang nasabi ko? Mukhang malayo ang lipad ng isipan mo. Mukhang wala rito at nasa malayo. Tama ka. Lumilipad ang isip ko. Pero hindi sa malayo. Sa malapit lang. Akala ko nag-abroad na. Dati. Pero bumalik na. Kumunot ang noo ni Dennis. Sindating ng kanilang order na pagkain at naiba ang kanilang topic. Gaga ka talaga. Pagkakataon mo na. Nagkatubili ka pa. Sana ay nagtapat ka na. Natakot akong bigla, Bolet. Paano kung bigla akong iwanan at talikuran matapos ko magtapat? Paano mong malalaman kung hindi mo pa susubukan? Kung ako sa'yo, sabihin mo na hanggang maaga pa ang nararamdaman mo para makapag-isip-isip na siya kung dapat ba niyang tuluyan si Vanjie o ibaling sa'yo ang paningin. Parang ganun kadali, ano? May inauguration ng ukay-ukay, store na Dennis at syempre pa, isa sila sa mga imbitado. Sa pambubuyo ni Bolet, nagpabongga siya ng ayos. Inayusan pa siya nito na tila siya dadalo sa isang social gathering. Gayong ukay-ukay opening lang naman ang dadaluhan nila. Kung todo de make-up pa siya at semi-formal na bestida, isunod pa niya kanyang pinakamagandang damit. Siyempre, kilala na siya ng karamihan na tendera ng ukay-ukay sa Session Road at tumawag siya ng atensyon. Mukhang dadalo ka ng party Sita ng isang kapwa ng kitinda sa Session Road. Diyan lang sa bagong bubuksang ukay-ukay store, yung pag-aari ni Mrs. Lorenzo. Doon lang? Ganyan ka pa kaganda? Siyempre, iba tayo Dinadaan niya sa biro ang lahat, pero gusto na niyang kilabutan. Pahamak ang Bolet na ito. Baka pati si Dennis ay masita siya sa kanyang hitsura. Ganap na 3:00 ang hapon ang opening. Bongga na naman iyon dahil may libreng pagkain si Miss Lorenzo sa bawat customer na bibili ng items. Sa loob ng tindahan, may mesa na masasarap na pagkain para sa mga bisita. Pinauna na siya ni Bolet doon dahil may naasikaso pa itong mga namimili sa sarili nilang tindahan. Naroroon na rin si Vanjie. Aba, at nakaporma rin ang bruha. Buti na lang pala at nagbihis siya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagkompetensya sa babaeng iyon. Napansin na siya ni Dennis at kagad naman siya pinapasok sa loob ng tindahan. Nandito na pala ang lucky charm ko Halika na sa loob. Nasaan si Bolet? Susunod na. Hinihintay lang dumating si Antonio para may magbantay sa pwesto namin. Ang lakas ng first day opening namin, Len. Tuwang-tuwa si Mama. Magandang sign iyan. Tiyak na matatandaan kayo ng mga mamimili. Kabilang sa mga nagbebenta si Vanjie. Maya-maya narinig nilang nagtatalak ito. Kung ayaw mong bumili, lumayas ka rito. Leche, ang barat-barat mo. Nakalala niya ang tinatarayan ni Vanjie. Isang mamimili na malakas mamili iyon. Pero kailangan ibibigyan mo ng kahit na maliit na discounts. Bakit, Vanjie? Narinig niya ang tanong ni Mrs. Lorenzo. Sobra ho kasing barat. Sabi ng fixed price na nangungulit pa. Naku, isa sa mga big retail buyers namin iyon. Bigyan mo lang ng piso o 2 pisong discount, tuwang-tuwa na. Teka nga at mahabol. Sayang ang mabebenta para sa kanya. Bago pa nakakilo sa ni Mrs. Lorenzo at Dennis, nahabol na niya ang sabing customer. Manang, balik po kayo. Kaibigan ko po ang may-ari ng tindahang iyon. Naku, sobrang sungit naman. Akala mo kung sinong umasta. Pasensya na kayo, Manang. Halik kayo at akong bahala. Ako ang asiste sa inyo. Nagbalik naman ang nasabing customer. Pinakailaman na niya ang pagbebenta at nakapamili iyon na mahigit na 5,000 halaga ng paninda. Ikaw na ulit ang haharap sa akin sa susunod, Halen. Ayoko sa bruhang iyon. Asar nitong wika at inirapan na matalim si Vanjie. Nag-hysterikal na sana si Vanjie pero naawat ito ni Dennis. Vanjie, ayoko ng ganyang asta sa tindahan. Paano kitang pamamahalain ng tindahang ito? Kung ganyan kang umarte. Aba, hindi tayo mabibilhan niyan. Lihim siyang natuwa sa naging reaksyon ni Mrs. Lorenzo kay Vanjie. Isang puntos na iyon na pwedeng magamit para tuloy ang mabudget dito ang mabait na ginang. Ay nako, hindi ako pwede na makipagplastikan sa kanila. Talagang masungit ako. Hindi ako plastic na makipagharap ako sa mga customers na yon. Totoong pagkatao ko ang nakita niya. Bakit naman? Kailangang pagsungitan ng mga taong siya bumubuhay sa negosyo ng ukay-ukay.
Sayang may higit 5,000 benta na nawala sana. Kung hindi dahil sa pagsusungit mo. Mahinahon niyang paliwanag. Tama si Len, sweetheart. Kailangan nito may karisma sa mga mamimili. Tingnan mo nga sila. Kaya dagsang kanilang mamimili sa kanilang tindahan at dahil mababait silang lahat doon. Pag mag-isa na lang ako rito at wala makikialam, baka lagpasan ko pa ang benta ng mga yan. Huwag mong daanin sa bibig. Patunayan mo, Vanji. Hindi pwede sa negosyo ang payabangan. Bakit ba atribida ka? Sino ka ba rito? Kaano-ano ka ba ni na Dennis? Huwag mo siyang awayin, Vanji. Mabait na bata yan. Pagtatanggol ni Mrs. Lorenzo. Naka 2 points na ako against you. Bruha ka. Sa klase ng ugali mong yan, mapipilitan akong sirain ang relasyon ninyo ni Dennis. Kawawa naman si Mrs. Lorenzo kapag isang katulad mo ang magiging manugang, aniya sa sarili. Mukhang problema ang pagiging hatid ng babaeng ito sa relasyon ng mag-ina. Dapat na talagang kalusin hanggang maaga. Sa buong duration ng opening, lagi nakapulupot ito kay Dennis at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap man lang ng solo si Dennis hanggang sa dumating si Violet at nabanggit niya ang problema. Akong bahala, steady ka lang dyan, bulong ng kaibigan. Dumako ito sa mga kahong naroroon. Marami pang items na hindi nakadisplay. Naku, paano mabibili ang mga ito kung hindi di-display? Hoy, Vanji, halika nga rito at ang matuto ka kung paano pag-display nito. Dapat matutunan mo na ito dahil bukas makalawa. Ikaw na lang ang mag-isa rito. Tawag pansin ni Violet. Tama si Violet, sweetheart, sige. Paturo ka sa kanya ng dapat mong gawin. Napilitan ko mawala si Vanji sa pagkakahawak kay Dennis. Sinamantala niya iyon. Hindi pa siya kumakain at alam niyang ganoon din ang mag-ina. Excited ang mga ito sa pag-iistima ng mga bisita at mamimili. Kusang loob na naglagay siya ng mga pagkain sa 2 paper plate. Ang isa ay kanyang iniabot kay Mrs. Lorenzo at ang isa ay kay Dennis. Naku, napakabait talaga nitong si Len. Saan ka ba naman makakakita ng ganyang kaibigan Dennis? Wala akong masabi sa kanyang ugali. Ikaw, bakit hindi ka pa kumakain? Sita ni Dennis sa kanya. Sabay na kami ni Violet, mauna ka na. Naupo si Dennis sa isang silya. Tinabihan niya ito. Parang ang sarap niyang barbecue. Masarap nga, gusto mo tikman? Tanong ni Dennis. Pwede ba? Oo naman. Ang binata mismo ang naglapit ng barbecue stick na may laman sa kanyang bibig. Kumagat siya ng isa. Nilingon siya ni Violet at kumindat sa kanya. Masarap nga. Mabuti pa. Mamaya na ninyo gawin iyan. Violet, kumain muna kayo. Naku, mamaya na kami ni Vanji. Tatapusin ko na ito dahil hindi ako pwede magtagal. Walang kasamang husband ko sa tindahan. May alaga ng bata, nagtitinda pa. Alam niya, palusot lang ni Violet iyon para magkaroon sila ng pagkakataong dalawa na magkasarili na ni Dennis. Mabuti pa kaya saluhan mo na ako. Mukhang matatagalan pa sina Violet at Vanji sa kanilang ginagawa. Sige na nga. Akmang tatayo siya, pero sa kanyang pagkabigla sinaway siya ni Dennis. Ako naman ang kukuha ng pagkain mo. Presinta nito. Nasa cloud din ang kanyang feeling habang pinagmamasdan si Dennis sa ginagawang pagkuha ng pagkain para sa kanya. Ang dami nito. Baka hindi ko maubos. Huwag kang mag-alala. Kapag hindi mo naubos, ako ang kakain. Hindi sinasadya, ay napatingin siya sa kinaroroonan na Violet at Vanji. At nahuli niya. Nalilisik ang mga mata ni Vanji sa pagkakatingin sa kanya. Pero, hindi siya natigatig. Lalo siyang nagpakasweet kay Dennis. Kahit na masasarap ang mga pagkain nasa plato niya, sinadya niyang hindi ubusin iyon. Tinutuon ni Dennis ang sinabi. Kinain nito ang kanyang tira at ginamit pa ang gamit niyang kutsara at tinidor. Mamatay-matay siya sa kilig. Ibig sabihin, kahit na paano, ay may importansya siya kay Dennis. Di nito magagawang kainin ng tira niyang pagkain at gamit pa ang kutsara niya at tinidor. Kung wala ito, kahit na konting pagtingin sa kanya, mukhang hindi ko nakakailangan din ng balisong ko Napapatawa na yung wika sa sarili. Natapos ang kainan, pero bukas pa rin ang okay-okay store ng ina ni Dennis. Nagsiuwian na ang mga bisita, kabilang na sina Violet. Iwanan mo na muna sila dito. Violet, pwede ba? Tanong ni Mrs. Lorenzo. Sige po, ma'am. Huwag na rin niyo siyang isabay sa pag-uwi.
Ako na lang maghahatid sa kanya. Pahabol ni Dennis. Naiwan siya sa tindahan kasama sina Vanjie, Dennis at Mrs. Lorenzo. Kapansin-pansin, laging sa kanya nakadikit ang mabait na ginang. Halos, hindi rin nito kinakausap si Vanjie. Pero nasolo na ulit ni Vanjie ang atensyon ni Dennis at sumakit na naman ang kanyang mga mata sa ginagawa nitong panlilingkis nito sa binata. Malapitan sila magsara nang may isang lalaki at babaeng lumapit sa tindahan. May tinda ho ba kayong Amerikana? At saka jacket na imported? Tanong ng lalaki. Ay ubos na amang, baka bukas. Magbalik ka at may bago kaming delivery. Dapat iaalis ang dalawa. Pero lumayo lang ang mga iyon. At nagtungo sa isang madilim na bahagi ng tindahan. Ewan niya kung bakit kinutuban siya at hindi inaalis ang tingin sa dalawang taong iyon. Maya-maya ay lumabas si Vanjie at tumayo sa harapan ng tindahan. Palinga-linga ito sa dalawang tao at kay Dennis. Wari tinitingnan nito kung mapupuna ito ni Dennis. Sweetheart, bibili lamang ako ng candy sa tindahan ha? Nangangasimasit mura ko eh. Wika nito. Pasimple. Sinundan niya ng tingin si Vanjie at nakita niyang hindi lang nito. Ang dalawang taong lumapit sa tindahan nila kanina, palayo sa lugar na iyon. Mrs. Lorenzo, nabibilihin lamang ho ako sandali sa labas ha? Babalik ako kaagad. Paalam niya. Habang ang mga mata hindi inaalis sa pagkakatingin ko sa pupunta sina Vanjie at ang dalawa nitong kasama. Pumasok iyon sa isang bukas na kainan na medyo malayo sa kinaroroonan nila. May sususiya ng kanilang tindahan at nabuksan niya iyon at mabilis na nagpalit ng damit, naghilamos at inalis lahat ng makeup sa mukha at borluli sa kanyang katawan. Isunuot niya isang jacket at sombrero na for sale na nakasabit sa display area nila. Pagkatapos, ay walang kalatis na sinundan niya si Vanjie. Patalikod siyang naupo sa mesang malapit sa kinaroroonan ni Vanjie at ang dalawang nitong kasama. 2,000 lamang ito, Vanjie. Kulang pang pamasahin namin at panggastos sa pagpunta rito. Ano ba naman? Ang tagal mong makadilihensya diyan sa bago mong papa. Wika ng babae. Pasensya na kayo. Yan lamang ang nakupit ko kanina sa bentahan eh. Baka mahalata ako kapag masyadong malaki ang mawawala sa benta. Kailan ba tayo magsisimula ng ating operasyon? May pera ba ang mag-inang iyan? Pwede na ba kaming lumusob dito para kumita? Mapera kung mapera. Kaya lang, hindi mga utu-uto na kagaya ng mga naunang nabibiktima ko. Masyadong mabait na anak pala itong si Dennis. Hindi basta mauutakan sa pera. Batigilan mo na yan. Maghanap ka ng ibang prospect. Relax lang kayo. Inaalam ko lang kung saan nagtatago ng pera ang matanda. Sa pagkakaalam ko, ang daming pera. Dahil US Navy ang asawa at dollars ang pensyong tinatanggap. Konti paghihintay pa. Masyado matagal yata ang operasyon dito ah. May kontrabida kasi dito. Yung ina at yung mga malditang kaibigan ng matanda. Gusto mo, tirahan na natin ng sabay-sabay pati yung mga kaibigan. Saka na, pagplanuhan nating mabuti para walang buko. Dagdagan mo naman itong pera namin. Hindi kami matitinga rito. Palihim niyang sinulyapan si Vanjie. At kitang-kita niyang dumukot pa iyon ng pera. Additional 2,000 sa wallet ito at ibinigay sa dalawa. Sige, umalis na kayo. At baka mahalata ako ng mga kasamahan ko. O sige, ingat ka love. Wika ng lalaki. At tinalikan ito ng lalaki mukhang maton. Ang baho mo ba dong? Mag-toothbrush ka muna. Iwas si Vanjie. Impacta ka, baka naman. Na-in-love ka na sa mukhang na yon. Gwapong isang yan. Ibang-iba sa mga nauna mong biktima. Tama ka. Ibang-iba ito at mukhang maperang mapera. Naghahalakakang lumabas na ang tatlo sa karinderyang iyon. Kilabot na kilabot naman siya sa kanyang narinig. Kung kanyang susumahin ang narinig na usapan, gawain na marahil ng Vanjie na ito ang makapagpenpal, paibigin ng biktima at pagkatapos, epeperahan at pag-aaralan ng kilos ng biktima at ang mga kasama nito at saka pagdanakawan at kung pumalag, papatayin pa ng mga ito. Lalo siyang kinalabutan. Ang problema ay paano niya masasabi ito kay Mrs. Lorenzo at kung paano niya mapapaniwala ang mga ito. Sa itsura ng Vanjie na iyon, hindi paghihinalaan ito ng gagawa ng masama. Nalilito, inilugay niya ang kanyang buhok, nag-alis ng sombrero at jacket, at saka nagbalik sa tindahan niya na Dennis.
Saan ka ba nagpunta? Hinahanap na kita kanina pa. Umuwi ako sa bahay. Tumawag ako roon, wala ka raw doon. Sabi ni Violet. Hindi lang ako nagpakita sa kanila. Nagpalit kasi ako ng damit. Init na init ako, susuot ko kanina pa eh. Tana Iha, ihatid ka na namin sa bahay. Huwag na po. Uuwi na lang po ako mag-isa. Nangangatal sa takot yung wika. Hindi na may kubli ang takot na nararamdaman. Napansin niya nakatitig sa kanya si Vanji. Pinagmamasdan nitong mabuti ang kanyang suot. Wala ka bang pinuntahang iba mula kanina? Tanong nito sa kanya. Wala. Mula sa bahay namin ay diretso ako rito. Bakit? Wala. Para kasing di bali na lang. At makahulugang tinignan siya nito. Mabuti pa, Dennis. Ay hatid mo na itong si Len. Parating ng driver para sundin ako. Sabay na kami ni Vanji. Sige po, mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo mabuti. Oo, Iha. Huwag mo akong alalahanin. Kung pwede lamang niyang isiwalat ang kanyang mga narinig ng mga oras na iyon sa mag-ina, larawan pa rin siya ng kaba nang pauwi na sila ni Dennis. Bakit na parang may kinatatakutang ka, Len? Wala. May naalala lang akong horror movie na napanood ko. Pagkadahilan niya, hindi na inaasahang hawakan ni Dennis sa kanyang kamay. Gusto ko magpasalamat sa iyo sa lahat ng naging tulong mo kay Mama. Malaking tulong ka sa success ng kanyang opening day. Naging speechless siya. Hindi siya mapakali sa nararamdamang tensyon. Para siya nakukuryente sa hawak ni Dennis. Pero hindi naman siya makapalag rito. Hindi rin niya gustong bawiin ang kanyang kamay. Hindi talaga siya papalag kahit na pagdamag pa siyang hawakan nito. Bahala ka na kay Mama habang wala ako sa tindahan ha. Alam mo, alaki ng pasasalamat niya sa'yo. Napakabuting tao mo raw. Mabuti rin namang tao ang mama mo. Mabait siya sa amin ni Violet. Nakakahiram pa kami sa kanya ng puhunan noon kapag kinakapos kami. Sinapitan nila ang harap ng tahanan na nagbiya. Dito na pala kayo nakatira? Bahay ng kaibigan naming si Pia. Nasa abroad ang mag-asawa at ang kanilang anak. Kaya kami muna pinatao rito. Paano, Len? Maraming salamat ulit. Pinisili Dennis ang kanyang palad. Welcome. Papasok na sana siya sa gate ng may maalaala. Siya naman ang humawak kay Dennis. Mag-iingat kayo mag-ina. Mag-iingat kayo mabuti. Kanina mo pa sinasabi yan ah. Bakit ba? Basta, mag-ingat kayo. Sige. Nangangatal pa rin siya sa matinding takot o ikwento. Kaya Violet at Antonio ang kanyang natuklasan. Sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Baka joke lang yan ha? Si Tani Violet sa kanya. Hindi ako nagbibiro. Isang di pa lamang ang layo nila sa akin at tinagdinig ko ang lahat na kanilang pinag-uusapan. Siguraduhin mo yung sinasabi mo. Pwede naming tawagan si Mark. Sinong Mark? Tanong ni Violet. Yung nakalala naming secret agent doon sa Batangas na mag-honeymoon tayo roon. Hindi ba? At may mamang nadukutan ng wallet at nawalan ng pamasahe pa uwi ng Maynila. Kami ni Violet ang sumugot ng pamasahe niya. Ay oo, natatandaan ko na. At ang sabi niya sa atin, basta kailangan natin ng tulong, pwede natin siyang kontakin sa kanyang cellphone number. Di ba sweetheart? Kaya lang, 2 taon na nakakaraan. Matatandaan pa kaya niya tayo? Malay mo, nasa akin pa naman ang kanyang cellphone number. Subukan ko kayang kontakin. Sige ikaw. Tinawagan ni Antonio ang nasabing lalaki sa cellphone at siyempong sumagot. Sa malas, nakalala ng tinawagan si Antonio at matagal na nag-uusap ang mga ito. Bigla kanyang hininga sa paghihintay na matapos ang pag-uusap ng dalawa. Sige Mark, bukas ang bahay namin para tuluyan ninyo. Dito na kayo mag-stay kasi mag-rent pa kayo ng hotel. Kontakin ninyo ako kapag parating na kayo rito. Sa wakas, ay narinig niya yung sabi ni Antonio. Anong sabi? Excited niyang tanong nila matapos kausapin ng contact person. Good news. Talaga ipinag-a-adya tayo ng panahon. Plano pala talaga ni Mark at ang barkada nitong secret agent na mag-trip dito sa Baguio next week. Mag-a-unwind raw sila. Pwede raw nilang imbestigahan ang sinasabi mo habang nagbabakasyon dito. Salamat naman. Delikado kasi ang buhay ng mag-ina. Kaya lang kailangan makaliko muna tayo ng ebidensya bago sabihin sa kanilang lahat. Dapat lang,
Kahaya-haya kasi malaki kung nagkamali ka ng akala, Len. Sigurado ako sa narinig ko, Antonio. Walang labis at walang kulang ang mga sinabi ko sa inyo. 4 na makikisig na lalaki ang dumating sa Baguio na sinundo ni Antonio sa terminal. Sina Mark, Daniel, Jared at Lucas. Pawang makikisig at mga macho ang 4 na lalaki. At kung di lamang siya na in love kay Dennis, baka mamili na siya sa 4 na ito para maging asawa niya. Samantala, ay tinawagan muna ni Antonio sina Pia at Jack bago pinatuloy ang 4 na secret agent sa tahanang tinutuloyan at pumayag naman na mag-asawa. Sa isang bakanting kwarto sa ibaba ng kanilang bahay, pinatuloy ang 4 na lalaki. Pinag-usapan nilang mabuti kung paano gagawing surveillance kay Vanjie at sa mga kasama nito. Kami nang bahalang dumiskarte. Sabihin lang ninyo kung anong oras namin makikita ang babaeng iyon at bahala na kami. Maraming salamat, Mark, ha? I-charge mo na lang kami kung magkano ang professional fee mo. Wala kang aalalahanin. Noon ay natulungan ninyo ako mag-asawa. Ako naman ang tutulong sa inyo ngayon. Natutubang napatingin siya kay Violet. Sa mga sandaling ito, gusto niya magtiwala na maililigtas niya ang mag-ina sa masamang tangka ng babaeng ito sa pamamagitan ng mga lalaking ito. Araw ng linggo, ikatlong araw na ng Mark sa Baguio at sumulpot ang mga ito sa Session Road kung saan nagkalat ang tindahan ng ukay-ukay at nagpanggap na buyer. Pasimple, naituro nila si Vanjie sa mga ito. Isa nagpakit pa sa babae at kunwarang nasmitan sa ganda nito. Ewan niya kung paano gagawing diskarte ng mga secret agents nito kay Vanjie. Basta, ipinaubayan niya sa mga ito ang lahat at ibinigyan na ng lubusan ang kanyang pagtitiwala. Samantala, sinikap niyang mabantayan ang mama ni Dennis sa tindahan kung kaya't madalas sa binibisita niya ito roon. Hindi naman kasi nagbababad roon si Dennis. Ito lang at si Vanjie ang laging naroroon. Minsan, ay dinata niya nag-iisa ang matandang babae. Natuwa siya sa pagkakaroon ng pagkakataong makausap ito na masinsinan. Naku, buti naman. At nagkaroon ng lakad si Vanjie na iyon. Naalibadbaran ako kapag magkasama kami rito. Len, hindi niya akalang inis na inis pala si Mrs. Lorenzo kay Vanjie. Saan ho nagpunta? May sasalubungin roon ng mga kaibigan. Gusto nga ay sa bahay ko patuloyin. Hindi ako pumayag. Hindi ko pa naman siya manugang para pagbigyan ko ng lahat ng kanyang gusto. Nagsasama na ho ba sila ni Dennis? Ay hindi. Pero yung babae, gusto na. Alam mo naman si Dennis, makikinig yan sa akin. At saka, makihiwalay sila ng kwarto. Ewan ko nga ba kung kailan uuwi yun sa kanila. Parang hindi nahanap ng pamilya. Natutuwa siya sa kanyang mga nalalaman. Kahit na pala hindi niya siraan ng babaeng iyon, ay bad trip pa talaga rito kay Mrs. Lorenzo. Natutukso na siyang ipagtapat ang nalalaman, pero pinigil niya ang dila. Kaya lang naisip niya kung sino mga kaibigan sasalubungin ito. Baka ang mga kampo nito at ang paplano ng mga ito laban sa mag-ina. Hindi siya nakatiis. Nag-text siya kay Mark. Na-shock siya sa nabasang message nito na mag-text back ito. Actually, surveillance namin siya ngayon. Dumating dito sa terminal, 5 lalaki at 3 babae. Suspicious ang kanilang mga kilos. Huwag ka mag-worry. Magko-coordinate na kami sa mga pulis. Ma'am, wala ba kayong kakaibang kilos na napupuna kay Vanjie? Wala naman. Pero nung minsan, nahuli ko siya na tinagustong pumasok sa kwarto ko. Ang dinahilan lang sa akin, akala raw niya naroon ako. Tatawagin na raw sana ako para magmerienda. Pero alam niyang nasa labas ako noon. Natigilan ang matandang babae. Bakit mo tinatanong, iha? Wala ho. Basta, mag-iingat lang ho kayo mabuti. Warning lang ho. Napatango ang babae pero larawan ng pagkalito. Kinahapunan, dumating si Dennis. Nagtaka ito kung bakit wala si Vanjie. Hindi ba tumawag sa'yo? Hindi. Nagtataka nga ako eh. Napansin siya ni Dennis. Hi Len, butit naririto ka, may kausap ang mama. Sumapit ang closing time. Kinakabahan siya para sa mag-ina. Wala pa kasi si Vanjie at ni Honey Ho. Ay wala silang message na natatanggap. Kinakabahan na talaga siya. Kung kailan pa siya siyang kausapin si Dennis ng sarilinan. Matapos ihatid ang ina nito, isa naman ang inahatid ni Dennis. Nagtapatan siya ng lahat ang nalalaman rito.
Ipinagtapat niya ng buong buo ang mga narinig na usapan sa karinderya. Sa pagkadismaya niya, hindi siya pinaniwalaan ni Dennis. Len, bakit mo naman sinisiraan ng ganyan si Vanji? Hindi mo kilala ang pinagmula niyang lahi. May kaya ang kanyang pamilya at napuntahan ko na ang lugar nila. Baka nagkakamali ka ng hinala mo. Dennis, maniwala ka. Dinig ko ang kanilang usapan at ang dalawang taong iyon na lumapit pang sa tindahan ninyo ng gabing iyon. Baka nag-iilusyon ka lang. Huwag mo kaming sirain ni Vanji. At bakit ka naman kayo sisirain? At bakit ka naman siya sisiraan? Basta, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi magagawa yun ni Vanji sa aming mag-ina. Nakasimangot itong wika. Napilitan siya bumaba ng kotse. Hindi siya pinagbukas sa Dennis ng pinto na katulad ng dati nitong ginagawa. Na makababa siya, ay pinaharurot ni Dennis sa sasakyan. Wari ay nagalit pa talaga sa kanya. Dinata ni Dennis si Vanji sa bahay. May kasama itong tatlong babae. Sweetheart, wala sila matutulugan eh. Mga kaibigan ko sila. At naglakas loob akong imbitahan sila rito kahit ayaw ng mama mo. Mga taga saan sila? Taga ron sa amin. Nagbabakasyon sila ng Baguio at naghahanap talaga ng matitirahan pansamantala. Okay lang dito sila tumira. Paano ang mama? Hayaan mo at ako ang bahala. Kakausapin ko siya. Ang bait talaga ng sweetheart ko. Sabi ko na nga ba, at hindi mo ako mahihindaan eh. Pinasok niya ang ina sa kwarto nito. May mga bisita ho si Vanji sa ibaba. Pwede bang dito na sila matulog? Naku iho, ayoko. Tumanggi na nga ako eh. Hindi naman dati sila kilala ng lubusan. At si Vanji, ayoko iho, please. Sabihin mo sa kanila, maraming mga apartment rito. Doon na lang sila magpunta. Pero ma, iho, makinig ka sa akin. At saka gusto ko makinig ka kay Len. May warning siya sa akin. Paulit-ulit. Hindi ba sa nagkasalita ng ganun si Len? Gusto ko sumunod sa kanya. Ano pa ba ang kinakwento sa inyo ng babaeng iyon? Abay wala. Basta, pinag-iingat lang niya ako. Napabuntong hininga siya. Mukhang kahit anong pilit niyang gawin, hindi siya papayagan. Biglang lumabas siya ng kwarto. Nahihiyaman, walang nagawa si Dennis. Hindi na pwedeng suwayin ng kanyang ina. I'm sorry, Vanji. Hindi pumayag ang mama. Grabe naman yung mama mo. Akala mo kasino. Hindi naman mga magnanakaw itong mga kasama ko, no? I'm sorry. Ihatid na lang natin sila sa bayan. Maraming mga apartment na pwede lang matirahan doon. Ano pa nga ba magagawa nila? Nakasimangot ang react ni Vanji. Pagkaalis ng kotse ng lalaking nakilala nila buhat kay Len, na si Dennis, ay mabilis sinundan nila Mark at Jared ang sasakyan niyon sa kanilang arkiladong taxi. Samantala, sina Lucas at Daniel ay nakasurveillance naman sa mga kasamang lalaki ng tatlong babaeng iyon. May mga nakalap na silang impormasyon hinggil sa modus operandi ng grupo at hinihintay na lamang nila makolate iyon bago makapag-ugnayan sa pulisya ng Baguio. Napag-alaman nila na si Badong, na live-in partner ni Vanji, ang namumuno sa grupo. Si Vanji ang pain ng mga ito sa bibiktimahin. Ang ginagawa nito ay nakikipag-penpal sa mga Pilipinong nakatira sa abroad o kaya naman ay nakikipag-phone pal sa mga bigating milyonaryo sa bansa. May mga nakahandang tao na umaaktong mga kamag-anak ni Vanji at mukhang matitinong tingnan ng mga ito. Kapag nakuha ng ganap ang kalooban ng biktima, lulusob na ang grupo. Karaniwan, pinagnanakawan lamang ang biktima. Subalit yung mga insidenteng nakapatay na rin ang grupo na minsang manlaban ang isa sa mga biktima noon. Matagal ang pinaghahanap ng mga alagad ng batas ang grupong ito. Subalit madudulas at palipat-lipat ang lugar kung kaya hindi mahuli-huli. Swerte naman na may bibiktimahin pala ito sa Baguio na nagkataong nakilala ng taong pinagkakotangan nila ng loob. May 2 taon na nakakaraan. Sa kanaroroonan ng 5 lalaki, nagpahatid si Vanji at nagpaiwan na ang mga babae. Si Vanji ay sumama na kay Dennis. Plano nilang looban ngayong gabi ang mag-ina. Magsisilbi sana ng inside and outside job ang taktika nila. Pero dahil hindi doon pinatulog ang 3 babae, susugod na lamang ang grupo ngayong madaling araw. Pagbabalita ni Lucas. Ano ibig mong sabihin? Magkukunwaring may sakit ang isa sa mga babae. Pagbukas si Vanji ng pinto,
Iyon na ang magiging hudyat. May getaway car ng nakahanda na sasakyan ng grupo. 1 week na nauna rito ang mga iyon. Good work, Lucas. Sige, pupunta kami riyan. Sinusundan namin ang kotse ni Dennis Lorenzo. Ha? Napahon siya sa kama nang marinig ang update buhat kay Mark. Gusto ko magtungo kay na Mrs. Lorenzo. Gagawa ko ng paraan na doon makitulog. Mapanganib roon. Huwag ka na magpunta roon. Pero Mark, nalaala ko matanda. Wala siyang kaalam-alam. Bahala ka. Basta keep in touch through text messages, ha? Sige. Naitimbre ba na ba ninyo sa mga pulis? Ngayong gabi, makikipag-ugnayan na kami sa kanila. Bakit, Iha? Nasaan si Bolet at Antonio? Umuwi ho sa kanila mag-asawa. Nag-iisa ho ako rito sa bahay. Kaya kung pwede, ay makikitulog muna ako sa inyo. Natatakot po kasi ako mag-isa. Pagsisinungaling niya kay Mrs. Lorenzo. Sige, Iha. Magpunta ka na lamang dito. Dahil wala sina Dennis at Vanji. Inahatid ang mga kaibigan ni Vanji sa kabayanan. Sige po. Magta-taxi na lang po ako papunta riyan. Ano ang baan mong bala papunta roon? Tanong ni Bolet matapos sila mag-usap ni Mrs. Lorenzo. Inilabas niya ang lanseta na susuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Magagamit ko na rin sa wakas itong pasalubong ninyong 29. Mag-iingat ka, ha? Tawag ka kaagad o mag-text ka kapag kailangan ng tulong namin. Dito ka na sa kwarto ko matulog, Iha. Para naman, makapagkwentuhan tayo bago matulog. Baka ho, madatnan tayo ni Dennis dito. Ay nakakahiya ho. Hayaan natin silang masurpresa pagdating kapag inabutan ka niya rito. Maya-maya nga, ay dumating na ang kotse ni Dennis. Sakay ito at si Vanji. Bago tuloy pumasok sa kwarto nito, ay pumasok si Dennis sa kwarto ng ina para mag-goodnight kiss. Napamaang ito nang siya makita. Anong ginagawa mo rito? Dito siya matutulog, iho. Wala kasi siyang kasama sa bahay ni Pia. Siguraduhin mo lang, hindi ka magkikwento ng mga bagay na walang katuturan kay mama. Hindi naman ako chismosa, Dennis. Matapos humalik sa ina, ay lumabas ang kwarto si Dennis. Nakakalungkot lang isipin na biglang deadman na siya kay Dennis. Naging bad shot ang siya rito, simula ng kwento niya rito ang nalalaman. Mahal na mahal pala nitong talaga si Vanji. Kahit ano yatang kasiraan, ang sabihin niya rito ay hindi maniniwala. Maya-maya ay nakatulog na ang ginang. Kinumutan niya ito. Ewan ba niya? Pero sobrang lapit ng kanyang kalooban dito. Sana nga magimbiyan na niya ng totohanan. Hindi naman siya dalawin ng antok. Nagmamadyag siya at nakikiramdam. Alam niya ilang oras mula ngayon, may magaganap na hindi ka nais-nais sa bahay na ito. Ang hangad lang niya, wala sana mangyaring masama sa mag-ina. Babahagya pa siyang natutulog na makarinig na mararahang katok. Kasabay niyon ay tumunog ang cellphone. May nag-send ng message. Kaagad ang binasa iyon. Galing pala kay Mark. Gising ka pa ba? Palusob na sila. Ingat ka. Huwag kang lalabas ng kwarto. Kahit kumatok si Vanji, nakasunod na kami. Natutup niya ang kanyang dibdib. Kahit alam niya mangyayari at may babala na siya, kinakabahan pa rin siya sa maaaring mangyari. Hindi naman din ma-warningan si Dennis at ang ginang sa takot na mabalilyasong lalo ang pagkahuli sa sindikatong ito. Hindi na binuksan ng pinto kahit na nakakarinig siya ng mga katok na magising ang matanda at mabubuksan ng pinto pero mabilis siyang napigil. Huwag ninyong buksan ng pinto. Pabulong niya ang anas. Bakit? Si Vanji yun Paano siyang wika ng matanda? Basta. Pero nagkulit si Vanji. Baka magalit si Dennis kapag hindi ako nagbukas ng pinto. Sige, bahala kayo. Pero huwag kayo magpapahalata na dalawa tayo rito. Magtatago ako sa likod ng kortina. Bumukas ang pinto at iniluwas si Vanji. Kasama ang isa sa mga babae na anyong sumasakit ang tiyan. Mama, meron ka bang gamot sa sakit sa tiyan? Nagbalik itong kasama ko. Dahil walang mainom na gamot. Paliwanag ni Vanji. Naku, wala akong gamot dito. Nabigla na lamang saklitin ng babae sa leeg si Mrs. Lorenzo. Buksan mo ang kahadiyero kung ay mamalaslas yung lalamunan mo. Babala ng babae. Matapos idikit ang isang matalas sa patulim sa leeg nito. Naku, wag po. Maawa po kayo. Bibigay ko ang lahat sa inyo ng alahas ko.
Huwag lamang ninyo akong papatayin. Bilisan mo na, marami ka pang daldal eh. Bahala ka na diyan, baka magising si Dennis. Wika ni Vanjie sa kasamang babae at isinara ang pinto. Samantala, ay nakarating sa tabi ng kaha, Diero ang dalawa. Malapit sa kortinang pinagtataguan niya. Pinag-iisipan niyang mabuti kung paano nga atakihin ang babaeng iyon. Natuon ang kanyang paningin sa isang malaking flower vase na yari sa ceramics. Tumislap sa isipan niya isang balak. Dahan-dahan, kinuha niya ang vase at walang kalatis na nakalapit sa babae. Pagkatapos, ay ubod lakas niyang pinalo ang ulo nito. Tulog ang babae at nabitawan ng hawak na patalim. Naku, salamat Len. Maraming salamat. Tali po ma'am, tali. May nakuha naman itong rolyo ng electrical cord sa closet at ibinigay sa kanya. Mabilis niyang tinalian ng paa at kamay ng babae bago itinago yun sa ilalim ng kama. Naku iha, ang tapang mo. Nang may marinig sila mga yabag na papalapit, ay mabilis silang pumesto sa kinaroroonan ng kahadiyero at kunwari ipit sa leeg si Mrs. Lorenzo. Ano ba? Nabuksan mo na ba ang kahadiyero? Boses ni Vanjie. Paano ko ba naman mabubuksan? Ipit ko na itong matanda. Ako pa magpapabukas ng kahadiyero. Tulungan mo kaya ako? Inipit niya ang ilong para maibang kanyang boses. Lumapit ito sa kanila. Akin na at ako nang hahawak sa matanda. Matagal akong asar dyan eh. Mabuti para makaganti ka. Heto hawakan mo na siya. Pagpihit niya, bigla nalang pinatid si Vanjie. Subsob ito sa sahig. Hindi nito binigyan ng pagkakataong makabangon. Kagad ang tinapakan ng kamay nito at sinabunutan. Ma'am, isara po ninyo ang pinto. At baka dumating pa ang mga kasama nito. Pero bago maisara ni Mrs. Lorenzo ang pinto, ay biglang bumungad si Dennis. Nagising yata ito sa pag-ibig ni Vanjie. Rumehistro ang galit sa mukha nito na makita ang nakakaawang ayos ni Vanjie. Len, bakit mo ginaganyan si Vanjie? Bago siya nakapagpaliwanag, ay natabig na siya ni Dennis at mabilis itinayo si Vanjie. Napaiyak siya sa sama ng loob. Napakatanga pala ng Dennis na ito. Yung bigla niyang tayo, ay dinamba niya si Vanjie sa likuran. Impakta ka, magtapat ka. Hindi ba, may masama kang tangka kay ma'am? Pero hindi lang siya ni Dennis at pilit na kinukubli si Vanjie sa katawan nito. Anak, huwag mong pakawalan ng babaeng iyan. Siguro na bilog na ng babaeng iyan ang ulo ninyo, kaya pamapayag kayong saktan si Vanjie. Mabilis sa mga pangyayari, bigla na lamang nagsulputan ang 5 lalaki at pinalibutan sila. Nakuha mo na ba ang pera at alahas? Tanong ng isang lalaking may tabing ang mukha at ang mga mata lang ang nakalitaw. Hindi pa. Pahamak kasi impaktang ito at bigla siyang sinabunutan ni Vanjie. Pero hindi siya nasiraan ng loob. Bigla niyang siniko si Vanjie. Hayop ka, kampon ka ng dyablo. Nahagip niya ang buhok nito at ipinagwagwagan. Pero 2 lalaking humalbot sa kanya. Walang kikilos. Ang may kaalam todas. Wika ng lalaking siyang pinanggagalingan ng lahat ng utos. Napatanang gayon na lamang si Dennis. Vanjie, anong kalokohan ito? Dapat wala kang mabubuko eh. Pero masyadong pakialamera ang babaeng ito. At isang malakas sa sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Gusto magdilim ng kanyang paningin, pero kinontrol niya ang mawala ng malay. Pagkuya ang matanda naman ang hinarap ng grupo. Pasabunutin nila ito ng isang lalaki, palapit sa kahadiyero. Sige tanda, buksan mo ang kahadiyero. Bitawan mo ang mama ko. Tinangkang umalpa si Dennis, pero isang tadyak ang inabot ito sa mukha. Samantala, unti-unti nagbabalik ang kanyang lakas. Ilang ulit siyang huminga ng malalim at ang makaramdam ng lakas. Ubod din kinagat ang kamay ng lalaking pumipigil sa kanya. Umaaringking na nabitawan siya nito. Mabilis na nadukot niya ang kanyang balisong. Wala siyang alam kung paano gumamit ito, pero nahalbot niya si Vanjie at iniumang sa liag nito ang patalim. Sige, magkamatayin na tayo. Isang maling kilos ninyo, laslas ang liag ng bruhang ito. Ako susugod ang mga lalaki, pero bala ka sa sinaway ng pinaka-leader. Huwag kayong gagalaw, baka masaktan si Vanjie. Ganyan nga, magpakabait kayo, dahil inuubos ninyo ang bait ko. Gusto ko nang gilitan ng leeg ang babaeng ito kanina pa. Huwag Len, maawa ka. Pag makaawa ni Vanjie, impakta ka. Nang saktan mo ba si Mrs. Lorenzo, ay naawa ka ha? Sige,
Pakawalan ninyo si ma'am. Kung gusto niyo iligtas pa ang buhay ng babaeng ito, do or die na ako. Patay kung patay. Kaya pag kumilos kayo na masama, todas ng bruhang to. Pinakawala naman ng mga lalaki, ang matanda. Isunod niyo si Dennis. Inuuto mo ba kami? Kahit hindi ka nautuin, palagay ko, ay mukhang utu-uto ka ng talaga. Ba't ginagalit ako ng babaeng ito Hep hep, idiniin niyang lalo ang patalim sa leeg ni Vanji. Badong, pigilan mo yung mga tauhan mo. Baka maputol ang leeg ko. Tigil daw, tigil. Halata ng pagkalito sa tinig ng pinaka-leader kung kaya pinakawala na rin si Dennis. Kung nalalaman lang ng grupo, nanginginig ng buo niyang katawan sa takot na hindi naman talaga siya matapang. Maya-maya ay nakarinig siya na rumaragas ang yabag sa hagdan. Dumating ng mga saklolo ng pinangungunahan ni Mark at ang otoridad ng Baguio. Wala lang nagawa ang grupo ng isa-isa itong damputin ng mga pulis, pati na si Vanji. Hayun pa ang isa nakatali. Turo ni Mrs. Lorenzo sa nakataling bihag. Sweetheart, hindi ako kasali sa kanila. Napilitan lamang ako makisali dahil gusto nila kayong patayin. Pero parang walang narinig si Dennis. Sa halip ay siya nilapitan nito. Are you okay, Len? Parang bigla siyang nanghina ng hawakan ni Dennis. Pagkahalong sama ng loob at kilig, ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Naku, Len, ang tapang mo. Bilib na bilib ako sa'yo. Tuwang-tuwang wika ng ginang. Noon naubos ang pagkatapang-tapangan niya at lumabas ang ipong takot at nervyos sa kanyang katawan. Bigla siyang hinimatay sa harapan ni Dennis. Pagmulat ng kanyang mga mata, puno ng mga fresh flowers ang nabungaran niya. Nang igala ang mga mata, nakita niya naroon si Mrs. Lorenzo, ang mag-asawang Antonio at Violet, mag-asawang Ronald at Mika at si Dennis. Nagising na ang ating hero. Mga palakpak na wika ng Mrs. Lorenzo. Ano ang nangyari sa akin? Napabalik po siya ng bangon na mapagtanto na sa isang ospital pala siya. Nahimatay ka, Len. Nasobrahan kayata ng tapang at mahimasmasan. Nasobrahan naman ng takot. Wika ni Violet. Pero alam mo, very proud kami sa iyo. Alam mo ba na ang nahuling grupo ay matagal na palang wanted sa batas? At take note, may cash reward pa palang nakapatong sa ulo ng mga iyon. Marami na kasi silang nabiktima, mga balikbayan na Pilipino, mga mayayaman dito sa ating lugar. Naupo sa kanyang tabi, si Mrs. Lorenzo. Naku, iha, napakalaki ng utang na loob namin sa iyo ni Dennis. Kung hindi sa iyo, baka kung napaano na kami ng anak ko. Mabuti pa ho kayo. Naniniwala kayo na tapat ang layunin ko na ipagtanggol kayo. Mayroon ho kasing tao na bulag at walang tiwala sa kapwa. Mas gustong pagtiwalaan ng mga taong sinungaling at walang modo. Dire-diretsyong wika niya na ang pinatutungkulan ay si Dennis. Meron bang ganung tao, Len? Si Violet. Meron akong kilalang taong ganoon. Hindi tumatawa niyang wika. And I hate him very much. Umahon siya sa kama. Ilabas niyo na ako. Gusto ko nang umuwi. Nakakatuwa kayo Akala mo naman may masamang nangyari sa akin. At naririto kayong lahat. Worried kaming lahat para sa'yo, Len. Si Dennis nga, ang lalong takot at takot para sa'yo. Iniisip niya na baka na-trauma ka sa nangyari. Bakit naman ako magpapatrauma? Para yun lang. Iha, talaga bang kaya na ng katawan mo? Oo, ma'am. Okay na ang pakiramdam ko. Naubos na ang lahat ng takot sa katawan ko. Ibig mong sabihin, may takot kang nararamdaman kanina. Pero kung umasta ka, parang wala kang katakot-takot. Kung nalalaman niyo lang ho, ma'am, sobrang hinig ho ako sa takot kanina. Nagtapang-tapangan lang ako, kaya nga ho hinimatay ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon. Niyakap siya na mahigpit ang ginang. Napakalaki talaga ng utang na loob ko sa iyo, Len. Maraming salamat sa iyo, ha? Habang buhay kong tatanawin na utang na loob ito sa iyo. Wala po yun, ma'am. Kayo pa? Mahalaga kayo sa akin. Pagkaway ko malasya sa pagkakayakap ni Mrs. Lorenzo. Niyakap niya ng isa-isa sina Mika at Ronald at sina Antonio at Violet. Pero hindi na pinansin si Dennis. Let's go na po. Uwi na tayo. Ihatid ka namin sa bahay mo, iha. Hindi na po. Kina Violet na lang po ako sasabay.
Tawag iyon buhat kay Dennis, pero binagsakan niya ito ng telepono. Akala yata ng lalaking iyon ay maalis ang gayon na lamang ang kanyang sama ng loob dito. Matapos yung paghinalaan ng kung ano-ano at palabas yung sinungaling, may lakas pa ng loob na kausapin si nito. I hate you, Dennis. Promise ko sa aking sarili, buburahin na kita sa aking isipan. Ilang araw siyang dito maon ng tindahan at nagpresinta mag-alaga na lang muna kay Abby. Ayaw niya makita si Dennis, ni ani ng lalaking iyon, ay hindi na gustong masilayan. Maging si Mrs. Lorenzo ay hindi niya kinakausap sa telepono sa tindi ng kanyang sama ng loob. Magtapat ka ng bata ka. Bakit pa gano'n na lamang ang laki ng galit sa iyo ni Len? Ano bang ginawa mo sa kanya? At pati ako, ayaw nang kausapin. Sita ni Mrs. Lorenzo sa anak mo si Dennis. Ma, nasaktan ko ang kalooban ni Len. Sobra. Kasi, na magsumbong siya sa akin hinggil sa mga plano ni Vanjie, ay hindi ko siya pinaniwalaan at binara ko pa siya. Amin ni Dennis. Kaya pala, gano'n na lamang ang sama ng loob ng batang iyon eh. Alam mo ba, Dennis, kung paano sinakripisyo ni Len ang kanyang buhay, alang-alang sa atin. Hindi gagawin ng batang iyon ng gayong pagmamalasakit sa atin kung hindi tayo mahalaga sa kanya. Pinag-iisipan ko rin iyan, Mama. Napakabait sa atin ni Len nung una pa lang. Actually, siya una nating nakilala pero siya hindi ko nabigyan ng atensyon. Kay Bolet ako na in love. Sa pagkakabanggit ni Bolet sa akin, na in despair daw si Len. Alam mo ba anak, may duda ako. Hindi kaya sa iyo siya na in despair. Kasi madalas kanyang tinatanong sa akin nung nasa Australia ka pa lang. Baka nga Mama, kasi na magbalik ako buwan sa Australia, siya rin na nagpakita ng pagmamalasakit sa iyo at sa akin. Pero kung totoo man iyon, sinaktan ko ang kanyang damdamin. Ikaw ba, Dennis? Walang nararamdamang pagtingin dyan kay Len? Aba, kung iyan naman papangasawa mo, hindi ako tututol. Dalawang kami kung tatanggapin yan. Ito nga ang malaking problema ko, Mama. Iba itong nararamdaman ko para sa kanya ngayon. Parang naharang lang ni Vanjie ang atraksyong nararamdaman ko sa kanya nang muli ko siyang makita na magbalik ako rito sa Baguio. Bakit? Ano ba ang nararamdaman mo sa kanya noon? Nagandahan ako sa kanya. Na-attract. I thought, ordinary pagkagilo lamang ang lahat. Pero mukhang hindi siya ganun kasimple. Parang sangkot na yata ang puso ko. Kasi Ma, bakit hindi man lang ako nalungkot sa pagkawala ni Vanjie? Hindi mo talagang mahal si Vanjie kung ganoon. Baka nga Ma, pero ang nararamdaman ko ngayon para kay Len, ganito ang nararamdaman ko kay Bolet noon. Kung gayon, gumawa ka ng paraan para mapatawad ka ni Len. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa dyan at baka tuloy na magalit sa iyong batang iyon. Dinedma mo naman si Dennis. Bakit hindi mo siya kusapin at magkaintindihan kayo? Sita sa kanya ni Bolet ang hindi niya sagutin ang tawag ng binata. Pati si Mrs. Lorenzo, ayaw mo nang kasapin. I hate him, Bolet. Sinaktan niya ang kalooban ko. Isipin mo, pag-isipan pa niya ako na masama, ngayon pinain ko na nga ang buhay ko para sa kanila mag-ina. Kaya nga, guilty yung tao. Panay na ang tawag para magkausap kayo. Pero ayaw mo naman bigyan ng pagkakataong makahingi ng tawad sa'yo. Para ano pa? Matapos yung saktan ng damdamin ko. Parang bata niya akong susuyuin ngayon. Ano? Bibigyan niya ako ng candy? Ititreat ulit ang steak para lumambot ang puso ko? No way. Pahinog siya. Huwag ganyan, Len. Mag-usap kayo. Hindi mo siya masisisi. Siyempre, hindi naman niya iniisip na gagawin ni Vanjie yun sa kanya. Nagtiwala siya rito. Kaya naman, guilty siyang talaga kaya gusto ko makausap. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Ewan ko, kung maintindihan ko siya. Akala ko ba mahal mo si Dennis? Oo, pero sobra ang ginawa niya sa akin. Napahikbi siya. Ang tunay na pag-ibig, lagi may kakabit na pagpapatawad. Kapain mo ang sarili mo. Kung talagang mahal mo si Dennis, mapapatawad mo siya. Ano ba may hita ko? Kahit napatawarin ko ang lalaking iyan, wala naman siyang damdamin para sa akin. Nangungutang na loob lang yan dahil nailigtas ko sila sa tiyak na kapahamakan. Maliban doon, wala na. Mali mo naman, nagising na siya at luminaw na ang kanyang mga mata
para makita ang tunay na pag-ibig na hinahanap niya at andyan lang sa tabi-tabi. Huwag mo na paglubagin pa ang loob ko. Bulag talaga ang lalaking iyon. Nagpapalaala lang ako. Ikaw rin. Baka sa kakapakibot mo, kung kailan love ka na pala niya, saka pa siya mawala sa'yo ng tuluyan. Wala akong pakialam. Ayoko na sa kanya. Tingnan natin. Bahala ka. Nagpapalaala lang ako. Hindi ka na pwedeng hindi tumawa sa tindahan, Len. Last day ng vacation ni na Mark dito sa Baguio at nangako si Antonio sa kanila na magiging tour guide sila nito ngayong araw. Talaga? Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanila. Hindi bale. Naitrita sila ni Dennis ng isang gabi. Lumabas silang 6, kasama si Antonio. Gusto nga ay kasama ka. Ang kaso, ayaw mo naman makipag-usap sa kanya kaya hindi ka na nayaya. Ikaw na lang ang tumawa mag-isa sa tindahan. Ayoko pa magpunta ron eh. Aba, masyadong matagal yung pagkatampong pururot mo ha? Ikaw rin. Baka magsawa si Dennis sa kakahintay sa'yo. Matapos yung sumpong mo, ay hindi na tuloy ang balak noon. Anong balak? Basta, may balak siya. Ayokong sabihin, dahil hindi ka naman interesado sa kanya, hindi ba? Talaga, nakalabi niyang wika. O siya, kung hindi kita mapipilit na magtinda, pag-alaga ka na nga lang kay Abby. Sige, bahala ka na dyan. Mabuti pa, Mrs. Lorenzo, puntahan ninyo sa bahay. Hindi ko talaga mapilit na magtinda eh. Ayaw raw makita si Dennis. Paano ba naman magkakaintindihan ang dalawang iyon? Isang nahihiya at isang nagtatampo. May itatanong ako sa inyo, ma'am. Hindi man lang ba na-attract si Dennis kay Len kahit na minsan? Ito na nga ang malaking problema ng damuhan ngayon. Pabulong na wika ni Mrs. Lorenzo. Mukha ngayon, tinatamaan ng husto kay Len. Lagi ron niyang naiisip. Ang kaso, paano makakapaligaw ay ang laki nga ng galit ng kaibigan mo? Sabihin nga ninyo sa lalaking iyan, lakasan na ang loob. Dalhan niya ng kamo ng bulaklak at pagtapatan niya kaagad ng pag-ibig. Buti kayo gusto rin sa kanya si Len. Paano kung wala? Maniwala kayo, ma'am. Meron. Walang preno ang bibig na wika ni Bolet. Talaga? Biglang natutop ni Bolet ang bibig. Ay, naibuko ko si Len. Lagot ako. Sunod-sunod na doorbell ang gumulantang sa kanyang afternoon nap. Bali ba ay tila hindi inaalis ng pumipindot ang daliri sa doorbell. Sandali! Visit na visit na react niya. Sino ba ito tila hindi aabutan? Ang sarap pa naman ng kanyang tulog at taabala ng kung sinong istorbong ito. Pagbukas niya ng gate, nagulat siya na mabuglawan si Dennis. Na buong tamis na nakangiti sa kanya. Sa kamay nito, 3 mapupulang rosas. Magandang hapon, bati nito. Napasimangot siya. Sa totoo lang, nasira ang hapon ko. Anong kailangan mo rito? Len, pwede ba tayo mag-usap? Please? Gusto niya itong tarayan, bulyawan, pandilatan, taasan ng kilay, at ipagtulakan sana. Dahil ipasok na nito ang katawan sa nakabukas sa gate, pero nawalan siya ng lakas ng loob na gawin iyon. Pero paano naman niya magagawa iyon? Narito at ubod ang kisig itong nakatayo sa kanyang harapan. Mahalimuyak sa bango, ang men's kulo na gamit ito, na ipinaligo na yata sa buong katawan. Nakalantad ang pang-close-up smile nito, ang pantay-pantay ng ngipin. At higit sa lahat, gatangkal na lamang ang layo nito sa kanya. Nalalanghap na ang amoy sanggol na hininga nito. Talaga bang hindi na maaalis ang galit mo sa akin? Hindi. Pagagalit-galitan niya. Pero hindi naman mataas ang kanyang boses. Kahit na mag-offer ako ng peace offering? Peace offering ka dyan. Akala mo, ganun lang kababaw ang kasalanan mo sa akin. Inirapan niya ang binata. Alam ko naman na malaki ang kasalanan ko sa iyo eh. Kaya nga gusto kitang makausap. Ayaw mo naman akong kausapin. Nanggilid ang kanyang mga luha hanggang sa mapasingot-singot siya. Akala mo kung sino ka. Namimintang ka. Akala mo maganda yung nobya mo, ang yabang-yabang mo. Sorry na Len, please naman, batiin mo na ako. Pagsusuma mo ng binata. Napaiyak siya ng tuluyan. Nakakainis ka Dennis, alam mo ba? Sobrang sakit ng loob ko ang ibinibigay mo sa akin. Huwag ka nang umiyak lalo ako nagigilty niyan eh. Dumukot ito ng panyo sa bulsa
at pinunasan ang kanyang mga luha. Tinapunan niya ito ng irap. Talaga bang hindi na maaalis ang galit mo sa akin? Pwede ba? Tumuli ka muna. Baka magising ang alaga ko sa itaas. Lalong lumuwang ang ngiti ni Dennis. Mabilis itong pumasok at sumunod sa kanya sa loob ng bahay. Thank you, hindi ka nagalit. Hindi pa tayo bate. Hindi ko pa tinatanggap ang peace offering mo. At least, hindi mo na ako binubulyawan. At saka hindi mo na ako tinitingnan na masama. Nakarating sila sa loob ng bahay. Pinaupo nito sa sofa. Oh, ano ngayon ang gusto mong sabihin? Ano ang gusto mong mangyari? Magbati na tayo. Di na kasi ako tatagal sa ganitong sitwasyon, Len. Kung nalalaman mo lang kung gaano ako nahihirapan. Hindi ko gusto magalit ka sa akin. Lalo hindi ko gusto masaktan, Dennis. Pero sinaktan mo ako ng sobra. Kung nalalaman mo lang kung gaano ko itinago sa dibdib ko ang damdamin ko para sa iyo. Umihikbi na naman siya. Lumaglag na ang kanyang luha. Sa malas, nawawala siya sa kanyang sarili at hindi iniisip ang sinasabi. Alam mo ba, lagi mo na lang sinasaktan ang kalooban ko. Nang ligawan mo si Bolet noon, na-hurt ako, na magtungo ka ng Australia, hindi na tumibok ang puso ko sa iba, na magbalik ka. Muli mo akong sinaktan ng malaman ko, kasama mo ang nobya mong si Vanjie. Tuloy ang nahilam siya sa luha, hindi pa rin iniisip ang sinasabi. Ang tanging niyang nais ay mailabas ang emosyong nararamdaman niya na mga sandaling iyon. Sinikap kong mapalapit sa iyo, pati personalidad ko, binago ko, sa hangad kong mapansin mo. Nakipaglapit ako sa mama mo, at ang mapunan ko na may ginagawang kalokohan si Vanjie, sinundan ko siya, at ang kanyang mga kasama at narinig ko ang kanilang plano laban sa iyo. Habang tumatagal ang kanyang kwento, lalong bumabalong ang kanyang mga luha. Itinago ko ang nalalaman ko, pero humingi ako ng tulong kina Antonio, na nagkataong kakilala ang secret agent na si Mark. Sinubaybayan nila si Vanjie at ang grupo nito na nagkataong dumating rin sa Baguio. Tigmak na siya sa luha at walang naisip na ipampunas kundi alaylayan ng kanyang damit. Hindi makalapit sa kanya si Dennis. Wari interesado ito sa kanyang mga ipinagtatapat. At alam mo ba kung bakit ako natulog sa inyo ng gabing iyon? Dahil alam ko ang masamang plano na Vanjie at ang kanyang grupo. Pero anong ginawa mo sa akin? Nang sabihin ko sa iyo ang totoo, pinagbintangan mo pa ako. Naghalo ng kanyang sipon at luha. You're unfair. Hindi ka na nga nagpasalamat sa akin. Ay pinaghinalaan mo pa ako na hindi maganda. Sobrang sama ng loob ko sa iyo baka akala mo. Pero ang nakakainis, kahit anong pananakit pa ng damdamin ang ginawa mo sa akin. Inisip pinahid ng kamay at sumasargo niya mga luha. Bakit mahal pa rin kitang unggoy ka? Mahal na mahal pa rin kita. Nakakainis ka. Matapos masabi ang lahat ng nasa kanyang dibdib, nauwi siya sa malakas sa pagkagulgol. Noon lumapit sa kanya si Dennis, ang lapad ng ngiti, ngiting tila hindi na kayang burahin ang anumang galit niya. Ngayon tapos ako makinig sa mga kwento mo. Pwede ba? Ikaw naman ang makinig sa akin. May maganda ka bang sasabihin at dapat ako makinig sa iyo? Nakairap niyang tanong habang panay pa rin ang hikbi. Iniharap siya ni Dennis, hinawakan sa dalawang kamay, hinagkan ang mga iyon, tapos hinawakan siya sa magkabilang pisngi, nilaro-laro ng daliri, ang kanyang mga labi. Kaya lang, parang gusto na magpumiglas, kasi ramdam niya, halo na ang sipon at luha, baka sipon pa ang mahawakan ito. Maikli lamang sasabihin ko sa iyo, Len. Una, patawarin mo ako. Nagsisisi na ako sa mga nagawa kong pananakit sa iyo noon. Pangalawa, gusto kong malaman mo na in love na ako sa iyo. In love na ako sa iyo. Bakit mo sinasabi iyan? Dahil ba sa utang na loob? Hindi. Sinasabi ko ito sa iyo dahil iyon ang nararamdaman ko ngayon. Galing sa puso ko. Serious ako. Sobra. Serious? Serious ka saan? Nasaktan ang kalooban ko? Hindi. Serious akong pakasalan ka. Anong kasalang sinasabi mo? Ikaw, papakasalan kita. Hindi ba love mo rin ako? May sinabi ba akong ganoon? Bigla siyang natauhan. Oo naman. Ang haba pa nga ng explanation mo.
Bago mo ko pinagtapatan eh. Anong pinagtapatan ka dyan? Maang niyang tanong. Pero unti-unti siyang nabalik sa kanyang wisyo. Binalikan ko ang kanyang mga sinabi kanina. Mukhang pumalaot na yata ang kanyang dila at nakapagtapat ang hindi oras sa mokong na to. Balibay hapit na siya nito sa baywang. 1 inch na lang ang layo ng labi ni Dennis sa kanya. Nanginig ang kanyang buong katawan. Pati yata kuyukot niya ay nanginig sa sobrang kaba. Mahal na kita, Len. Ang tagal ko naging bulag. Nandito lang pala sa malapit ang babaeng karapat dapat kong mahalin. Mahal mo na ako? Oo, walang halong biro. Paano mo patutunayan? Walang sagot na lumabas sa bibig ni Dennis. Sa halip, ilang kinito ang kanyang labi. Mainit at sumabing halik ang dumampi sa kanyang labi. Sa tindi na kanyang tuwa, hinamatay siyang muli. Nagkamali siyang nakahiga sa sofa. Ang nabuglawan niya na magmulat ng kanyang mga mata ay sina Antonio at Bolet at si Mrs. Lorenzo. Hinamatay na naman ako. Napabalik ko siya ng bangon. Opo, nagiging himatayin kaya taa. Bakit ako hinamatay? Naguguluhan niyang tanong. Hinalikan ka lang raw ni Dennis na himatay ka na. Paano yan kapag ikinasal na kayo? Baka himatayin ka sa honeymoon ninyo. Ako? Ikakasal? Kanino? Parang hilo niyang tanong. Naupo sa kanyang tabi si Dennis. Sa akin. Ano ka ba, Len? Hindi mo ba naiintindihan ang mga pinagsasabi ko sa iyo kanina? At saka ikaw, yung mga sinabi mo sa akin, nakalimutan mo na ba? Na, sabi mo, mahal na mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat na nasaktan kita noon. Nasabi ko ba yun? Parang ngayon lang siya biglang natauhan. Oo naman, kaya nga tuwang-tuwa ako eh. Kaya nga, niyayaya na kitang pakasal. Pakasal? Agad? Oo, asap. Kasal? Asap? Tumango ang binata, pero hindi niya matagalan ng tuwang nararamdaman. Parang bigla-bigla siya sa bilis ng mga pangyayari. Hinimatay siyang mulit. Araw ng kasal nila ni Dennis. Matapos himatayin at mahimasmasan ng ilang ulit, napalagay rin ang kanyang kalooban. Sa totoo lang, sobrang excitement at sobrang hindi siya makapaniwala na iibig sa kanya ang binata at papakasalan siya nito. Kaya naman, ilang ulit siyang hinimatay noon. Pero sa araw na ito, nag-promise siyang hindi na ulit hihimatayin. Nagkakandaiyak siya sa sobrang tindi ng tuwa. Ng lalaking minahal niya noong una, ay mahal na rin siya ngayon at makakatuluyan pa niya. Ngayon niya naisip, kapag itinakda ang dalawang tao, no matter what, come what may, walang pwedeng humadlang na makakatuluyan ang mga taong iyon. At ngayon nga, naririto sila sa isang rest house na pag-aari rin ni na Dennis. Ikinakasal sila sa malawak na garden. Puro fresh flowers ang paligid na improvised na altar na ginagamit sa kanilang kasal. Catered ang pagkain. Wala siyang masabi sa sobrang tuwa sa marangyang kasal na ibinigay ni Dennis sa kanya. At isa pa natutuwa siya na botong-boto sa kanya ang mama ni Dennis. Ano pa nga ba ang kanya mahihiling sa pagkakataong ito? Na magsabog ng blessings ang Panginoon sa kanya. Sobra-sobrang ibinigay. Len, inuulit ko. Tinatanggap mo bang maging kabiyak ng puso si Dennis at nangangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa? Tanong ng pare. Inulit pa nito ang tanong dahil sumasalimpad ang isipan niya sa masasayang memorya. Opo, Father. Matapos ang seremonya ng kasal, ay hinalikan siya ni Dennis sa labi. Ang lakas ng palakpak ni Bolet, may kasama pang kantsaw. Napatawa siya sa reaksyon ng kaibigan. Nalaala pa niya kung paano pa niyang pinagsilosan ito noon na malaman niya nililigawan ito ni Dennis. Pero love talaga ni Bolet si Antonio kung kaya naman hindi nito sinagot ang binata. Naisip niya, para talaga kay Antonio si Bolet at siya ang para kay Dennis. Mahigpit siyang niyakap ni Dennis sa harapan ng mga bisita. Parang hindi siya mabitaw-bitawan nito. I love you very much, Len. Panagbukas lang ako ng mga mata, siguro, noon pa tayo ikinasal. No regret, please. Ito talaga ang araw na tinakda para sa ating dalawa. Ang importante,
Tayong dalawa pa rin. Mahal na mahal kita, Len. Tandaan mo yan. Ako rin. Sobrang love kita. Hoy, ang daming nakatingin sa inyo. Mamaya na yan. Picture taking muna. Kantsaw ulit ni Violet. Napilitan sila magkalas. Sunod-sunod na flash ng kamera ang sumunod. Halos lahat ng mga tao may kaugnayan sa kanila ni Dennis ay gusto magkaroon ng souvenir picture na kasama sila. Kabilang sa mga naging bisita nila, ang 4 na secret agents na nagkaroon ng malaking papel para mailigtas ang buhay na Dennis at Mrs. Lorenzo. All expenses paid ang offer ni Dennis sa mga ito, makadalo lang sa kanilang kasal. Paano mga pare? Hindi kami pwedeng magtagal rito. Nagagalit ang aming boss sa amin. Panero ang aming gala. Ang wika ni Mark. Sayang, sana'y magtagal pa kayo rito. Kahit ilang araw lang. Wika naman ni Antonio. Hayaan mo. Kapag may kinasal sa amin, dito namin unang dadalahin para naman ma-enjoy namin ng husto itong Baguio. Wika naman ni Lucas. Promise yan ha? Si Violet. Teka, kapag nangailangan ba kami ng serbisyo ninyo, pwede ba kayo mahinga ng tulong? Tanong ni Dennis. Oo naman. All the time. Pakontak lang ninyo kami kay Antonio. Nung makaalis sa mga bisitang secret agent, nagsimula na rin magsialisa ng mga bisita, maliban kina Violet at Mika. Sayang, hindi nakadalo si Pia. Di bale, may regalo naman silang Hong Kong trip sa amin, wika niya. Ang bait-bait talaga ng kaibigan nating iyon. Kahit na may asawa na, wala pa rin tigil ng kakatulong sa atin. Talagang mabait si Pia. Pero kayong dalawa, hindi kayo mabait. Bakit? Maang na tanong ni Violet. Ayaw niyo pang umuwi. Gusto na namin ng mister ko na mapagsolo kami, no? Ay, oo nga pala. Napahalakhak si Mika. Tayo na, Violet. Gets ko na. Dito nga pala sila matutulog sa rest house na to ngayong gabi at bukas ang lipad patungong Hong Kong. Ay, salamat. Nakahalata rin. First night nilang matutulog ni Dennis bilang mag-asawa. Walang sawang pinagmamasa niya ang mukha ng lalaki habang natutulog ito. Katatapos lang niyang maligo at nakatalugan na ni Dennis ang paghihintay sa kanya. Sobrang love niya talaga ito and she made a vow to herself na papakamahalin ang lalaking ito habang buhay. Hinalikan niya ito sa pisngi na kinagising naman ng asawa. Maluwang itong napangiti. Sorry ha, wala akong balak na tulugan ka. Lalo pa at first night natin. At hindi naman ako papayag, no? Gigisingin at gigisingin kita. Pilyan niya yung wika. Ganoon? Sinimulan siyang halikan ni Dennis bago pinatay ang switch ng lampshade na tumatanglaw sa kanila. Ano man ang susunod nilang gagawin, hindi na tayo kasali roon. Basta ang tiyak niya, they will live happily ever after. Dito na po nagtatapos ang kwento ni na Dennis at Len. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.